Kabanata 1641. Ma'am, tumango si Tapio. Ang matanda mula sa Blithias ay tumapak sa isang bato. Lumakad ng 3 hakbang. At inulit ang kanyang mga aksyon. Bumaon ang pangalawang slab ng bato. At bumangon muli ang nauna. Hindi pinansin ng matanda ang paglalakad ng unang slab at nagpatuloy sa susunod na slab ng bato. Mga 10 minuto ang lumipas. Isang maliit na pagklik ang umalangaw-ngaw. Ang mga slab ng bato sa gitnang lugar ay biglang umatras sa sahig. At lumitaw ang isang 5 metrong lapad na daanan. Nang makita ang daanan, tuwang-tuwa na naglakad si Donovan. Sumunod naman si James sa likod niya. Narating nila ang pasukan ng daanan at sinilip ito. May mga hagdan na humahantong sa ilalim ng lupa sa loob ng pasukan ng daanan. Nanguna si Donovan. Si James ang sumunod na pumasok. Kasunod si Tapio at ang iba pang kapamilya ni Blythe. Matapos maglakbay ng ilang sandali, sa huli ay narating nila ang isang dead end. Tumingin si James kay Donovan at nagtanong, "Paano tayo magpapatuloy?" Tiningnan ni Donovan ang floor plan. Pagkalabas niya ay agad itong inagaw ni Tapio. Anong ginagawa mo?" Galit na umungol si Donovan. At isang malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Inabot niya at sinubukang bawiin pabalik ang floor plan. Itinulak ni Tapio ang palad bilang tugon. Nagsalubong ang kanilang mga palad. Pinalipad si Donovan at nontog sa pader na bato. Matibay ang pader na bato. Bagaman nabuo ang isang malalim na malukong bitin. Hindi ito bumagsak. Dumulas si Donovan sa lupa at umubo ng isang subo ng dugo. Kinuha ni Tapio ang floor plan at tiningnan ito. Tumagilid din si James para masilip ang floor plan. Malawak ang floor plan at na-map out ang maraming landas at ilang pagkakataon na itinayo sa mausoleum. Matapos itong ice skim sa ibabaw nito, casual na ibinalik ni Tapio kay Donovan. Nakakabangon lang mula sa lupa. "Sumama ka sa akin, James." Naglakad si Tapio papunta sa isang batong pader sa unahan at pinatong ang palad niya dito. Biglang lumitaw ang isang maliit at lihim na pinto. Iniunat ni Tapio ang kamay at idiniin ang palad sa lihim na pinto. Sa pagkakataong iyon, unti-unting humiwalay ang batong pader na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Nang bumukas ang pintong bato, lumabas ang dilaw na ambon mula sa likuran nito. Mabilis na sumigaw ng babala si Tapio. "Mag-ingat ka, napakalason nito." Agad na napabuntong hininga si James at sabay umatras. Agad namang nag-react sina Tapio at James na mapanganib na ambon. Gayunpaman, ang ilan sa mga miyembro ng pamilya Blythe ay mabagal na napansin ang napipintong panganib at natagpuan ang kanilang mga sarili na napapalibutan ng dilaw na ambon. Sa pagdating sa kakaibang ambon, ang kanilang mga katawan ay agad na nagsimulang mag-self-combust. Gusto silang iligtas ni Donovan. Ngunit sayang, huli na ang lahat. Ang mga naging biktima ng ambon ay nasunog lahat sa lugar na parang mga sunog. Wala pang 10 segundo, walang natira sa kanila kundi abo. Nang makita ang eksenang ito, napabuntong hininga si James. Ano ang isang malagim na ambon? Pinaalalahanan siya ni Tapio. Si Haring Quavon ang pinakamalakas na martial artist na umiral sa nakalipas na milenyo. Pinamunuan niya ang mundo at nagkaroon ng hindi mabilang na mga mahuhusay na lalaki na naglilingkod sa kanya. Ang kanyang mausoleum ay puno ng iba't ibang, nakamamatay na mga bitag. Ang bawat epekto na nakatanim dito ay madaling kumuha ng isang makapangyarihang martial artist. Nang walang kaalaman sa floor plan, sinumang papasok sa lugar na ito ay lalakad patungo sa kanilang kapahamakan. Tumingin si James kay Tapio at nagtanong, "Maasahan ba ang floor plan na ito?" Tumango si Tapio at sinabing, "Judging from the current situation, it should be pretty reliable." Fair na. Habang nagsasalita, nagsimulang umaban si Tapio. Sumunod si James sa likuran niya.
Si Donovan ay walang naalala tungkol sa kanyang katatapos na pagkamatay ng mga miyembro ng pamilya at mabilis na sinundan sila. Pumasok ang grupo sa mausoleum ni King Quavon. Kalahating oras pagkatapos nilang makapasok sa mausoleum, may lumitaw na figure sa tuktok ng bundok. Si Sky ang sumugod sa kinaroroonan. Pagdating niya sa tuktok ng bundok, napansin niya ang hindi selyado na daanan at walang pag-aalinlangan siyang pumasok. Hindi nagtagal, nakarating siya sa unang checkpoint. Sa kasamaang palad para kay Sky, ang pader na bato ay bumalik na sa pagkasara. Dahil wala siyang floor plan. Wala siyang ideya kung saan nakatago ang mga epekto. Hindi na siya makakapasok pa mula sa puntong iyon. Kabanata 1642. Dumating si Sky sa pasukan ng mausoleum, gayunpaman. Ang kanyang dinadaanan ay naharang ng isang batong pader. Damn it! Hirit niya. Itinuon niya ang kanyang true energy at inihampas ang kanyang palad sa pader na bato sa kanyang harapan. Inutusan ni Haring Quavon ang kanyang mga tagapaglingkod na espesyal na itayo ang batong pader na ito. Kinailangan sila ng hindi mabilang na mga taon ng maingat na pagsisikap upang itayo ito gamit ang mga kakaibang materyales. Bagamat umakyat na si Sky sa tuktok ng ika-6 na hagdan, hindi niya masira ang pader. Dapat mayroong isang uri ng magagawa. Pagkatapos niyang ilabas ang kanyang mga frustration sa dingding, huminahon siya at nagsimulang maghanap ng mga bagay. Matagal niyang hinanap ngunit walang resulta. Bago niya mahanap ang mga bato para buksan ang pader, isang figure ang lumapit sa kanya. Si Thomas ang sumugod din sa pinangyarihan. Napansin kaagad ni Thomas na may hinahanap si Sky sa paligid. Lumapit siya, sinulyapan siya, at nagtanong, "Anong nangyayari?" Sumagot si Sky, "Medyo huli na ako." Pumasok na ang Blithi sa King Quavon's mausoleum gamit ang floor plan. Natigil ako sa checkpoint na ito at hindi na makakapagpatuloy pa. Inilibot ni Thomas ang paligid at sinimulang hanapin ang mga pangyayaring inilarawan ni Sky. Bago pa ma-activate ng dalawa ang magagawa, may dumating na ibang tao. Si Callan ang sumugod pagkatapos marinig ang balita. Parami ng parami ang nagsimulang lumitaw sa labas ng mausoleum ni King Quavon. Samantala, ipinagpatuloy nina James at Tapio ang paglutas ng iba't ibang palaisipan at sumulong pa sa mausoleum habang si Donovan ay sumunod sa likuran nila. Nanatili siyang tahimik sa buong paglalakbay. Tulad ng para sa iba pang miyembro ng Blythe, sila ay naging mas magbantay pagkatapos ng mga unang casualty. At wala ng mga aksidente sa daan. Biglang huminto si Tapio sa kanyang kinatatayuan. Tanong ni James, "Anong problema?" Sumagot si Tapio, "Kung tama ang floor plan, dapat nasa labas tayo ng crypt. Kailangan nating lampasan ang masalimuot na labyrinth na ito para maabot ito." Sinuri din ni James ang floor plan. Kaya, alam niyang may labyrinth sa loob ng mausoleum. Nilingan niya si Donovan at sinabing, "Ipasa mo sa akin ang floor plan. I'll do a double check." Kinuha ni Donovan ang floor plan at walang pag-aalinlangan na ibinigay kay James. Pinagdikit ni James ang kanyang mga labi bago sinabing, "May labyrinth na nakamarka sa floor plan. Ngunit hindi nito ipinapakita ang mga sipi sa loob nito." Binuksan ni James ang floor plan at pinagmasdan iyon. Ang labyrinth ay napakalaki at binubuo ng maraming silid na bato. Sa loob ng labyrinth, may mga masalimuot na daanan na dumaan sa mga silid na ito ng bato. Sa kasamaang palad, ang floor plan ay minarkahan lamang ang lokasyon ng labyrinth sa mapa at hindi tinukoy ang paraan upang madaanan ito. Tumingin si James kay Tapio at nagtanong, "Naaalala mo ba kung gaano katagal tayong naglalakad sa mausoleum?" Marahang umiling si Tapio at sinabing, "Hindi. Napagtanto ko lang na pumasok tayo sa labi pagkatapos dumaan sa kanilang silid na bato. Kung gayon, dapat tayong bumalik." Itinuro ni James ang floor plan at sinabing, "Dapat tayong bumalik sa locus yung ito."
Bagamat hindi namarkahan ang ruta, madali pa rin tayong dumaan sa labyrinth dahil maaari nating i-reference ang pangkalahatang layout. Tumango si Tapio at sinabing, iyon lang ang pagpipilian natin ngayon. Iniligpit ni James ang floor plan. My floor place. Bago matapos ang tanong ni Donovan, sinaman siya ng tingin ni James. Agad niyang itinikom ang bibig at nilunok ang natitirang salita. Amin ang floor plan. Maaari mo itong hawakan pansamantala. Ngunit mangyaring ibalik ito sa akin pagkatapos nating lisanin ang lugar na ito. Naipasa na ito sa aking pamilya. At bagaman wala na itong silbi pagkatapos nito, ito pa rin. Isang mahalagang pamana ng pamilya. Hindi pinansin ni James si Donovan. Kasunod ng kanyang memorya, itinulak niya ang isang pintong bato at lumabas sa labyrinth. Sumunod si Tapio sa likod niya. Biglang huminto si Donovan at mabilis na itinulak ang isa pang batong pinto para palayo ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Lumingon si James at napagtantong hindi na sila sinusundan ni Donovan. Bigla siyang nagkaroon ng masamang premonition at mabilis na tumalikod. Gayunpaman, ang Blithies ay wala kahit saan. Damn it! Nakatakas si Donovan. Natukoy na ni James ang direksyon na kanilang iniwan at sinabing, dapat alam niya kung paano makalusot sa labyrinth. Sa tingin ko ay pumunta sila dito. Sumunod tayo sa kanila. Mabilis na hinayla ni Tapio si James pabalik at sinabing, huwag kang padalos-dalos. Maaaring magmukhang simple ang labyrinth na ito. Ngunit ginagamit nito ang mga prinsipyo ng 4 symbols, 5 elements, at 8 trigram formation. Imposibleng makalusot ng hindi nauunawaan ang mga ito. Concepts. Ituloy natin ang paraan na iminungkahi mo lang. Babalik tayo sa panimulang punto at gagamitin ang floor plan para maghanap ng ruta sa labyrinth. Parang yun lang ang option natin ngayon. Tumango si James. Kabanata 1643. Nagpa siya ang dalawa na bumalik sa panimulang punto. Gayunpaman, nabigo silang maabot ang simula ng labyrinth kahit na dumaan sa kanilang silid na bato. Ito ay kakaiba. Wala akong natatandaang dumaan sa napakaraming stone chamber noong una tayong pumasok sa lugar na ito. Sinusundan ko ang direksyon na dinaanan natin kanina. Kaya paano ito nangyayari? Mataimtim na sinabi ni Tapio. Mukhang pinaglalaroan ng labyrinth ang ating psyche. Parang iisa lang ang landas natin. Pero mas lalo tayong lumalalim sa loob. Kung ganoon, saang stone chamber tayo ngayon? Kinuha ni James ang floor plan at sinubukang tukuyin ang lokasyon ng lokasyon. Nagkibit balikat si Tapio at sinabing, paano ko malalaman? Ano ang dapat nating gawin? Pinilit ni Tapio ang kanyang utak para sa isang plano. Alam ko, biglang sumigaw si Tapio. Naguguluhang tumingin sa kanya si James. Naglakad si Tapio papunta kay James. Tapos, bumulong siya. James. Pinagtuunan ng pansin ni James ang kanyang sinabi. Biglang itinapat ni Tapio ang palad niya sa dibdib ni James. Si Tapio ay umakyat sa ikatlong hagdan at buong lakas na sumalakay. Bumitaw si James sa pagbabantay dahil hindi niya akalain na sasalakayin siya ni Tapio. Sa makatuwid, hindi siya handa sa biglaang pag-atake. Ang kanyang katawan ay pinalipad at bumagsak ito sa isang batong pader. Pagkatapos, nahulog siya sa lupa. Herc, nabulunan niya ang isang bibig ng dugo. Ikaw, itinuro ni James si Tapio. Gusto niyang magsalita ngunit nakaramdam siya ng sakit sa kanyang katawan nang subukan niyang ibuka ang kanyang bibig para magsalita. Agad niyang inilagay ang sarili sa isang lotus na posisyon at inikot ang kanyang true energy para sugpuin ang magulong blood energy sa kanyang katawan. Sabay tingin niya ng masama kay Tapio na nakatayo sa di kalayuan sa kanya. You're careless, James. Hindi mo ba dapat alam sa ngayon na huwag magtiwala sa sinuman sa sinaunang martial world? Nanginginig ang mga labi ni Tapio sa isang mahinang ngiti.
Nag-init ang puso ni James sa galit. Nagtiwala siya kay Tapio dahil kapatid siya ni Delaney. Bagamat minsan na silang nag-away sa Mount Thunder Pass, hindi sila nag-all out. Sa huli, pumayag si Tapio sa pagkatalo at umalis. Hindi niya inaasahan na palihim na aatakihin siya ni Tapio ng ganito. Sa sandaling iyon, kumalat ang cold energy sa buong katawan niya na parang lason. Hindi ito maalis ni James sa kanyang katawan at mabilis nitong sinisira ang mga selula sa kanyang katawan. Pansamantalang nawala ng kakayahan si James na lumaban. Naglakad si Tapio papunta kay James at pinulot ang espada sa lupa. Anong hindi ka pani-paniwalang espada? Sa sandaling kinuha niya ang espada. Isang napakalaking puwersa ang bumalot mula sa talam at pinasabog siya palayo. Mabilis niyang binitawan ang espada at tiningnan ang kanyang palad. Nasunog ng espada ang kanyang balat sa pagkakadikit. Anong kawili-wiling espada? Bulong niya. Pinandilatan ni James si Tapio at tinanong. Bakit mo ako inatake? Ano ang sinusubukan mong makamit? Sinusubukan niyang bumili ng oras dahil nasugatan ng gusto ang kanyang katawan. Kung si Tapio muling inatake, hindi ito makakaligtas ni James. Sapat na ang ilang minuto para maisara niya ang kanyang mga sugat. Bagamat hindi niya kayang patayin si Tapio habang nakikipaglaban sa isang napinsalang estado. Tiwala siyang makakatakas sa kanya. Sinulyapan ni Tapio si James at mahinahong sinabi. Wala talagang dahilan. Gusto lang kitang turuan na huwag magtiwala sa sinuman mula sa sinaunang martial world. Anuman ang sitwasyon, dapat kang manatiling nakabantay. Iyon lang. Ikaw ay mag-isa ka na lang mula sa dito sa labas. Aalis na ako dito. Pagkatapos magsalita ni Tapio, tumalikod siya at umalis. Hindi siya nag-abala kay James. Wala siyang pakialam sa primordial dragon blade sa lupa. Naguguluhang tumingin si James. Gusto lang niya akong turuan na huwag magtiwala kahit kaninong. Nagtaka siya sa biglaang inasal ni Tapio. Kabanata 1644. Umalis si Tapio. Matapos madaanan ang ilang silid na bato, nakilala niya ang ibang tao. Ito ay walang iba kundi si Tyrus. Master, magalang na bati ni Tapio sa kanya. Paano nangyari? Nasa likod ni Tyrus ang mga kamay. Sumagot si Tapio. Medyo mayabang si James at masyadong madaling magtiwala sa iba. Ibinaba niya ang kanyang bantay kapag may tiwala siya sa isang tao. Nag-iingat pa rin siya kay Donovan ngunit tuluyan na niyang pinabayaan ang kanyang pagbabantay sa akin. Nagawa kong tamaan siya ng palihim na pag-atake gamit ang buong lakas ko. Ma'am, bahagyang tumango si Tyrus at sinabing, ito ay dahil naging isa siya sa mga pinakadakilang martial artist sa mundong ito bago siya umabot sa edad na 30s. Hindi nakakagulat na medyo napuno siya ng sarili at labis na kumpiyansa. Ito ang magtuturo sa kanya na maging higit pa. Mag-ingat sa hinaharap. Master, may dahilan ba kung bakit mo hinahanap si James? Tanong ni Tapio. Maaaring hindi iyon alam ng iba. Ngunit alam ni Tapio ang lahat. Ang dahilan kung bakit palaging nababago ni James ang tubig sa mga mapanganib na sitwasyon habang nakikipaglaban sa Southern Plains sa loob ng 10 taon ay hindi dahil sa siya ay mapalad. At hindi rin dahil sa banal na kalooban. Sa halip, ito ay dahil ang isang makapangyarihang tao ay palaging lihim na tumutulong sa kanya. Sa nakalipas na 10 taon, si Tyrus ay nagbabantay kay James mula sa dilim. Pinapanood niya itong lumaki sa bawat hakbang. Mula sa isang hamak na sundalo hanggang sa isang hukbo. Commander, nagtaka si Tapio kung bakit napakahusay ng pakikitungo ni Tyrus sa isang tagalabas. Hindi yan ang dapat mong itanong. Naiintindihan. Pinigilan ni Tapio na magtanong pa. Samantala, ginagamot pa rin ni James ang kanyang mga sugat. Sa pagkakataong ito, tinuruan siya ni Tapio ng isang mahalagang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Maaalala ito ni James sa buong buhay niya.
Ginamit niya ang kanyang true heavenly energy para sugpuin ang cold energy at pilitin itong lumabas sa kanyang katawan. Kahit na ang cold energy mula sa spiritual palm ay pinatalsik, siya ay nasugatan pa rin. Kaya, kinuha niya ang crucifer upang higit pang gamutin ang kanyang mga pinsala. Matapos magpasok ng ilang karayom sa kanyang katawan, halos napagaling niya ang kanyang mga sugat. Sok, impressive, your true heavenly yang energy and crucifer really are amazing. Habang umalangaw-ngaw ang malakas na tawa sa silid na bato, itinulak ng isang lalaki ang pintong bato at lumakad. Si Tapio ang naunang umalis sa kanya. Ikaw asterisk tanga. Galit na umungol ang puso ni James nang makitang muli si Tapio, swoosh. Hinugot niya ang primordial dragon blade. Kaagad, isang sword energy ang nagkatotoo at lumipad palabas mula sa talam. Ang sword energy ay sumugod patungo sa Tapio. F***, is he seriously trying to kill me? Nagdilim ang ekspresyon ni Tapio, at mabilis siyang umiwas. Pagkatapos, binuksan niya ang isa pang pintong bato at tumakas mula sa silid na bato na kinaroroonan ni James. Kumalabog. Pinutol ng sword energy ang pintong bato, na nag-iwan ng marka dito. Mahigpit na hinawakan ni James ang primordial dragon blade at hinabol si Tapio. Binuksan niya ang pinto ngunit nawala siya. Tinitigan niya ang tatlong pintong bato sa harapan niya. Pagkatapos ng maikling pagsusuri sa kanyang mga pinili, pinili niya ang hitsura na pintong bato. Matapos buksan ang ilang magkasunod na pintong bato, hindi pa rin niya mahanap si Tapio. Noon sa wakas ay napagtanto ni James na siya ay nawala. Siya ay natigil sa labyrinth. Kinuha niya ang plano sa sahig at sinubukang tukuyin ang isang paraan. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung saang stone chamber siya naruroon ngayon. Nagpa siya si James na subukan ang kanyang kapalaran at tingnan kung makakahanap siya ng paraan kung nagkataon. Inalis niya ang floor plan at nagsimulang sumulong sa isang tuwid na linya. Makalipas ang kalahating oras na paglalakad, dumaan siya sa hindi bababa sa 300 stone chambers ngunit hindi siya makalabas sa underground labyrinth. Damn it! What the hell is this place? Bakit hindi ako makaalis dito? Sumulat si James ng litanya ng mga sumpa. Hindi pa siya naging ganoon ka-frustrate mula nang maging martial artist siya. Bagamat malakas siya, hindi niya magagamit ang lakas na iyon para takasan ang kasalukuyang sitwasyon. Kabanata 1645, yan lang ba ang kaya mo? Habang nagagalit si James sa sitwasyon, isang boses ang nagsalita, at ang pintong bato sa likod niya ay itinulak. Lumapit si Tapio, habang naglalakad. Huminto siya at sinabing, huwag mo akong atakihin. James, wala akong masamang intensyon. Ginamit ko lang ito bilang pagkakataon para turuan kang huwag magtiwala sa iba. Kung talagang nakatakda akong patayin ka, di have done it while you were still injured, why would I leave you there? Hindi ka ba pumapayag? Nakangiting paliwanag niya. Gayunpaman, sinalubong siya ng isa pang hampas ng malakas na sword energy. Mabilis na kumapit si Tapio sa pader na bato para makaiwas sa mga atake ni James. Ang mga pader na bato ay matatag. Ang kasalukuyang lakas ni James ay hindi sapat upang basagin ang mga pader at maaari lamang mag-iwan ng malalim na hiwa dito. James, huminahon ka. I can lead you out of this underground labyrinth. Stop attacking and listen to me first. Sinubukan ni Tapio na mga tuwiran sa kanya habang umiiwas sa mga pag-atake. Matapos magpakawala ng kaunting singaw si James, naramdaman niyang humipo ang karamihan sa kanyang galit. Huminto siya sa pag-atake at isinuot ang Primordial Dragon Blade. Pagkatapos, tumingin kay Tapio, na tumigil sa paglalakad, at nagtanong, bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Si Tyrus ba?
Bagamat madaling nagtiwala si James sa mga tao, umasa siya sa kanyang paghuhusga at intuition bago gawin iyon. Si Tapio ay hindi mukhang masamang tao sa kanya. At least, wala siyang masamang ugali. Kaya, pinili ni James na paniwalaan siya. Oo, nakangiting sabi ni Tapio, ang aking Panginoon, si Tyrus, ay talagang matagal nang naghahanap sa iyo. Nagsimula ito noong tumakas ka mula Kensington patungo sa Southern Plains. Sa palagay mo, paano ka nakaligtas sa larangan ng digmaan? Sa nakalipas na 10 taon. Baka naisip mo na nakaligtas ka dahil sa swerte mo lang. Tumingin si James kay Tapio na may nagtatanong na ekspresyon. Sigh, let's leave this talk for later. Follow me. I will lead you through the labyrinth and to where the first sword art is located. Nanatiling tahimik si Tapio. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Tumalikod. At umalis. Sumunod naman si James sa likod niya. Sa pagkakataong ito, 10 minuto lang silang lumabas sa labyrinth kung saan si Tapio ang nangunguna. Pagkatapos, nalutas ni Tapio ang maraming kagamitan at dinala si James sa crypt ng mausoleum. Ang isa pang magagawa ay matatagpuan sa isang gilid ng pader ng crypt. Agad na pinaandar ni Tapio ang magagawa. Biglang nahati ang lupa, at bumukas ang isang daanan sa lupa. Mabuti pang pag-aralan mo itong mabuti. Malakas na tawag ni Tapio. Nahulog si James sa daanan at bumagsak sa sahig sa ibaba niya. Nang sa wakas ay napagtanto niya ang sitwasyon. Ang daanan sa itaas ng kanyang ulo ay nakasara ng mahigpit. Ginamit niya ang kanyang true energy at lumipad patungo sa saradong daanan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas ngunit hindi niya ito maitulak muli. Anong kalokohan ang ginagawa ng lalaking iyon? Naguguluhan si James. Pagkatapos noon, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang katawan sa daanan. Pagkababa ng 100 metro, narating niya ang isang silid na bato. Ang silid na bato ay medyo maliit at halos 300 metro kwadrado lamang ang lapad at taas. Walang laman ang buong lugar. Ang stone chamber ay itim na itim. Sa kabila ng pagiging martial artist at isang malakas na isa, siya ay may kakayahan lamang na makita ang isang maliit na bahagi ng kanyang kapaligiran. Malabo niyang nakikita ang ilang pictograph na nakaukit sa pader na bato. Nagsimula ang mga pictograph sa isang eksena ng ilang taong nakikipaglaban sa isang phoenix. Naintriga si James nang makita niya ang unang pictograph. Tuluyan niyang binaliwala ang kanyang sitwasyon at maingat na siniyasat ang mga ukit sa dingding. Ang pader na bato ay naitala ang kaganapan ng Finnegan na lumabas sa mga malalakas na tao sa dagat. Pagkatapos nito, inilarawan ang kanilang pagtatagpo at pakikipaglaban sa Phoenix. Bagamat natalo sila, nasugatan ang Phoenix. Nakuha at naibalik ni Finnegan ang ilan sa dugo ng Phoenix. Pagkabalik, ginamit ni King Quavon ang dugo ng Phoenix at hindi mabilang na mga halamang gamot upang ganapin ang Novneri Golden Pills. Ang mga ukit sa dingding ay naitala din ang pag-forging ng Primordial Sword at ang pagbuo ng First Sword Art. Ang mga sumunod na pictograph ay nagtala ng First Sword Art Technique. Si James ay labis na nabighani sa First Sword Art nang makita ito. Matagal siyang nakatayo sa stone chamber bago niya ito tuluyang natapos sa dulo. Matapos itong pagdaanan ay huminga siya ng malalim. Ang sword technique na ito ay isa na hindi maaaring umiral sa ating mundo. Masyadong makapangyarihan ito para sa iba pang bahagi ng mundo. Magiging kapahamakan kung matutunan ito ng isang taong may masamang intensyon. Matapos kabisaduhin ni James ang First Sword Art, agad niyang hinugot ang Primordial Dragon Blade. Paulit-ulit niyang nilaslas ang pader na bato at sinira ang mga ukit na nagdedetalye ng lahat tungkol sa First Sword Art. Kabanata 1646 ang unang sword art ay isang hindi mapigil ang pamamaraan. Natakot si James sa potensyal nito.
Magdudulot ito ng kapahamakan para sa mundo kung ang pamamaraang ito ay itinuro sa isang taong may masamang intensyon. Kaya naman, wala siyang choice kundi sirain ito. Upang matutunan ang unang sword art, ang isa ay kailangang matugunan ng isang bilang ng mga lubhang mahigpit na kinakailangan. Una, kailangan ng isa na maunawaan ang mga intricacies ng swordsmanship. Ang pangangailangang ito ay katumbas ng pagmaster ng 14 na langit na espada at ang pagiging isahan ng Polaris sword art. Tanging ang mga nakaabot sa ganoong taas ang kwalipikadong magsanay ng kamangha-manghang pamamaraan ng espada na ito. Nangangamba si James. Ang lakas lang ng teknik ay sapat na para takutin siya. Matapos sirain ang mga record ng sword technique, nagpakawala ng malalim na buntong hininga si James. Kabisado na niya ito. Masyadong malalim ang pagkakatanim nito sa kanyang isipan. Matapos sirain ang mga record, sa wakas ay naalala niya ang sitwasyong kinalalagyan niya. Nasa isang mapanganib na lugar siya at kailangan niyang maghanap ng paraan. Matagal niyang hinanap ngunit hindi niya makita ang mekanismong magbubukas sa pader na bato sa itaas ng kanyang ulo. Nung nagsimula na siyang mag-alala, napatigil siya sa pag-iisip ng tunog ng isang mekanismo. At muling nahati ang butas sa itaas ng kanyang ulo. Isang mahinang liwanag ang sumikat. At nakita ni James ang isang ulo na nakausli. Ito ay Tapio. James, kamusta ang pag-aaral mo? Pinaandar ni James ang kanyang true energy at tumalon palabas. Bumaril sa daanan. Tumingin siya kay Tapio, na ang mapaglarong ngiti ay hindi mawala sa kanyang mukha. At may pag-aalinlangan siyang tiningnan. Walang indikasyon ng lokasyon ng first sword art sa floor plan. Paano mo nalaman kung nasaan ito? Kanina ka pa ba dito? Paano ako nakapunta dito dati? Nakangiting sagot ni Tapio. I'm simply following orders. Narinig ko mula sa aking master na ang first sword art ay hindi kasing invincible gaya ng sinasabi ng mga chismis. Ngunit ito ay sapat na upang umangkop sa iyong kasalukuyang lakas. Inutusan ka ni Tyrus. Natigilan si James. Sa pag-aayos ng sarili. Muli siyang nagtanong. Alam mo ba kung nakapunta na siya rito noon at nakita ang first sword art? Marahil ay kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Ibinuka ni Tapio ang kanyang mga kamay at nagkibit balikat. Na nagsasabing, wala akong ideya, dahil kalahating araw ka na doon. Siguradong kabisado mo na ito ngayon. Kahit hindi mo palubusang nahawakan. Di ba? I'm also guessing nasira mo na ang mga bakas nito. Paano mo nalaman? Napatingin si James kay Tapio. Hinuhulaan ko lang. Napangiti ng mahina si Tapio at sinabing, masyadong mababaw ang pagkakaintindi mo sa martial arts. Makatuwiran na dapat ay natakot ka sa napakalakas na pamamaraan ng espada. Nag-aalala ka tungkol sa kaligtasan ng mga taga-Sol at natatakot ka na baka matiis ng kanilang ambisyosong tao ang sword technique na ito para magdulot ng pinsala sa mundo. Hindi mahirap mag-conclude na sisirain mo ito. Walang sabi-sabing tinitigan ni James si Tapio. Lalo lang nadagdagan ang pagkalito niya. Hindi niya maintindihan ang Tapio o si Tyrus. Sige, hindi ka dapat mag-aksaya ng oras sa pag-iisip tungkol sa mga walang kwentang bagay na ito. Ang Novnary Golden Peel ay ang tunay na kayamanan dito. Magkakaroon ka ng pagkakataong maabot ang ika-9 na ranggo kung makukuha mo ito. Sa paghusga sa oras, tila ang iba ay dapat na dumating dito sa lalong madaling panahon. Natatakot ako na isang matinding labanan ang magaganap. Tumalikod si Tapio at umalis. Sumunod naman si James sa likod niya. Ang lugar na kinaroroonan nila ay ang silid ni King Quavon. Ang Tapio ay nag-activate ng isang mekanismo sa crypt. At isang daanan ang bumukas sa isang tabi. Clank! 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 Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarinig sila ng ingay ng away. Nagtaas ng bantay si Tapio at nilingon si James.
Malapit na tayo sa Elixir Vault. Mag-ingat ka. Sige. Tumango si James. Sumunod siya sa likod ni Tapio at maingat na umaban. Ilang saglit pa, nakakita sila ng mga taong nag-aaway sa isang silid na bato sa unahan nila. Mayroong hindi mabilang na mga tao na nahuli sa labanan. Marami sa kanila ang nakilala ni James. Kabilang sa kanila ang kanyang lolo, si Sky, Donovan, Mahamula sa Sylvan Sect, Tanner, Simon, at maging ang may-ari ng Divine Sword Villa. Matindi ang labanan. Dapat sa isang lugar sa paligid dito. Napatingin si Tapio sa magulong labanan sa harapan nila. Ngumiti siya at sumigaw. Hoy guys! Anong ginagawa nyo? Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, mayroong 7 hanggang 8 Novenary Golden Pills. May sapat na para sa lahat. Kaya bakit kailangan mong pag-awayan ito? Pagkasabi pa lang niya ay bumantong hininga si Sky ng mayabang. Lahat ng Novenary Golden Pills ay nararapat na akin. Hindi ito isang bagay na dapat payagang makuha ng mga piyan na ito. Kabanata 1647. Si Sky ay narcissistic at mayabang. Umakyat siya sa 6th stair ng Skyward Stairway at siya ang pinakamalapit sa lahat ng naruroon sa pagiging isang 9th rank Grandmaster. Si Thomas lang ang taong kapantay niya. Ang iba ay walang kap-ares sa kanya. Kung hindi dahil sa pagpigil sa kanya ni Thomas, hindi siya kayang talunin ng lahat ng naruroon. Kahit nasa kanilang pinagsamang lakas, mabangis na nilabanan ni Sky ang 3 kalaban sina Donovan, Tanner, at Simon. Samantala, nakakulong din si Thomas sa labanan laban sa 2 kalaban si Maha ng Sylvan Sect at Waylon, ang may-ari ng Divine Sword Villa. Sa kabila ng pakikipaglaban sa maraming kalaban, parehong nasa itaas sina Sky at Thomas. Bukod kina Sky at Thomas, nasugatan ang lahat. Si Donovan ang pinakamalakas at nasa isang kahabag-habag na estado dahil siya ay nasa gitnang bahagi lamang ng ika-8 ranggo. Tumulo ang dugo mula sa kanyang labi, at ang isang braso niya ay halos hindi nakadikit sa kanyang balikat. Mabilis na kumilos si Sky at itinutok ang palad kay Simon. Alam na alam ni Simon ang nakakatakot na lakas ni Sky. Kaya hindi na siya nag-abalang harangin ang suntok. Sa halip, mabilis niya itong iniwasan. Boom! Ang pag-atake ng palad ni Sky ay konektado sa matigas na pader na bato. Agad na nabuo ang isang malaki at malukong dent. Samantala, biglang lumabas si Thomas. Mabilis na itinutok ang kanyang mga palad sa kanyang mga kalaban. Ang kanyang mga pag-atake ay agad na tumama kina Maha at Waylon. Pinalipad ang dalawa at nontog sa mga pader na bato. Bumagsak sila sa lupa at nagluwa ng dugo. Hindi na makabangon muli. Matigas na bumagsak si Thomas sa sahig. Pinunasan niya ng alikabok ang kanyang mga kamay at tinitigan ang kanyang mga kalaban sa sahig. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mukha. At sinabi niya, pareho kayong napakataas ng tingin sa inyong sarili. Matapos talunin ni Thomas ang kanyang mga kalaban, dinala rin ni Sky ang kanyang buong bigat upang pasanin ang kanyang 3 kalaban. Napilitan sina Donovan, Simon, at Tanner na patuloy na umatras. Sa kabilang banda, nakatayo si James sa malayo at pinagmamasdan ang mga labanan. Hindi nagtagal, huminto ang labanan. Halos lahat sila ay bumagsak sa lupa. 2 lang ang nakatayo sina Thomas at Sky. Nagkatitigan ang dalawa, at naglabasan ang mapang-ipang vital energy sa kanilang mga katawan. Nilingan ni Thomas si James at tuwang-tuwang sumigaw. James! Good timing! We can join forces and defeat Sky together. The Novenary Golden Pills will be ours. Nag-iingat din si Sky kina James at Thea. Nang makitang nag-iisa si James at wala si Thea, nakahinga siya ng maluwag. Tumingin si Sky kay James at sinabing, "Don't forget about our deal." James! Pumayag nga si James na makipagtulungan kay Sky. Lumapit siya at pumwesto sa pagitan ni Sky at Thomas.
Sumilip sa kanilang dalawa. Sinabi niya, paano kung itigil natin ang pakikipaglaban ngayon at hanapin muna ang Novnary Golden Fields? Kung mayroon nga, ibabahagi natin ang mga ito ng pantay-pantay. Kung hindi, aalis tayo ng payapa. Nang marinig ito, binawi ni Thomas ang kanyang nakakatakot na aura at sinabing, kung ganoon nga, itigil na natin. Maya-maya, dispersed din ni Sky ang energy niya. Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa sikretong pinto. Para patas, tingnan ko muna, dumaan ang Tapio. Sa sandaling siya ay humakbang. Si Sky ay sumugod sa kanyang harapan na parang wraith at tumayo sa kanyang landas. Malamig niyang sabi, sinabi ko bang makagalaw ka? Nagkibit balikat si Tapio at sinabing, fine, you go ahead. Nagsimula ng maglakad si Sky. Pagkaraan ng ilang hakbang, lumitaw si Thomas sa kanyang harapan at tumayo sa kanyang dinadaanan. Tumingin si Sky kay James at sinabing, you go, James. Ako. Napakamot sa ilong si James. Tumango si Thomas. Ma'am, dapat gawin mo. Sa sandaling iyon, ang iba pa na nagtatamaw ng mga pinsala ay bumangon. Nakaupo sila sa mga posisyong lotus at ginamit ang kanilang true energy upang pagalingin ang kanilang mga sugat. Habang pinapanood nila ang eksena sa harap nila, walang nagsasalita sa kanila. Gayunpaman, ang lahat ng mga nasugatang taong ito ay may parehong iniisip sa kanilang mga puso. Lalo na si Donovan na nagsikap na hanapin ang floor plan. Noong una, gusto niyang palihim na pumasok sa mausoleum ni King Quovo ng mag-isa. Hindi niya inaasahan na kakalat ang balita tungkol dito at makakaakit ng malaking bilang ng mga martial artists sa mausoleum. Sa mga malalakas na lalaking ito, siya ang pinakamahina. Sinisikap niyang mag-isip ng paraan na palihim niyang makukuha ang bahagi ng mga samsam. Kabanata 1648. Ang isipan ng bawat isa ay abala sa iba't ibang kaisipan. Sumang-ayon sina Thomas at Sky na payagan si James na makuha ang Novnary Golden Key para sa kanila. Naglakad siya papunta sa secret door. Sanang magbantay na mga tingin ng lahat sa ilalim. Tumayo si James sa harap ng pinto. Tinangka niya lang itong itulak. Walang kakayahang nakakabit sa pinto. Ngunit ang pinto mismo ay mabigat. Na tumitimbang ng ilang daang kilo. Imposibleng magbukas ng hindi gumagamit ng true energy. Dahan-daang bumukas ang pinto. Ang alikabok sa loob ay sinipa ng bugzo ng sariwang hangin na pumapasok sa silid. Itinaas ni James ang kanyang kamay para mabayaran ito. Naglakad siya papasok. Ang espasyo sa loob ay medyo maliit, na may sukat lamang 10 metro kwadrado. Sa dingding na bato ay may ilang maliliit na kahon ng bato. Lumapit siya at isa-isa itong binuksan. Sa kasamaang palad, ang bawat kahon na kanyang binuksan ay walang laman maliban sa maabot niya ang pinakahuli. Binuksan niya ang huling kahon ng bato at nakita niya ang isang maliit na bote ng kristal sa loob. Lumulundag sa tuwa at pananabik ang puso ni James matapos matuklasan ang maliit na bote ng kristal. Alam niya na ang bote ay halos tiyak na naglalaman ng Novnary Golden Fields. Hindi pinili ni James na buksan ito. Sa halip, itinago niya ito sa kanyang katauhan at lumabas. May hanap ka ba? Sabay na nag-echo ang mga tanong ni Thomas at Sky. Nagkibit balikat si James at sinabing, walang laman. Walang laman iyon. Imposible. Agad namang nagpahayag ng hindi paniniwala si Sky. Mabilis siyang pumasok sa maliit na kwarto. Nang makita niya ang mga walang laman na kahon, tumingin siya kay James nang may pagdududa at nagtanong, did you hide them, James? Tumingin si James kay Sky at mahinahong sumagot. I already told you there wasn't anything there. It's the truth, why are you accusing me of taking them? You're overtaking it. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naglakad papunta kay Thomas, na nagsasabing, talagang wala sa loob. Siya nga pala,
Sino ang nagpakalat ng balita tungkol sa mausoleum? Ang omniscient deity ba mula sa Jade Sect? Ang mausoleum ay umiral ng higit pa than 2,000 years. How could anyone know about the events that happened thousands of years ago? Sa tingin ko baka nahulog tayo sa isang bitag. Oh, tumingin si Thomas kay James at nagtanong. Anong uri ng bitag? Tumingin si James sa mga nasugatang martial artist na nakaupo sa sahig na may lotus position na nagpapagaling ng kanilang mga sugat gamit ang kanilang true energy. Pagkatapos, sinabi niya, maaaring ito ay pagkana ng Jade Sect. Isipin ito, lahat. Ang Jade Sect ay palaging pinananatili ang isang neutral na paninindigan. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili nilang ibunyag sa amin ang ganoong impormasyon upang maakit tayong lahat dito. Ano ang gagawin mo isipin ang kanilang layunin? Hindi ba't makuha natin ang kayamanan? I think that's impossible. Jade Sect wants us to turn against each other. Ang Jade Sect ay ambisyoso na magpatayan natin ang isa't isa para makapasok sila at umani ng mga nais at hindi nagawa ang anumang maruming gawain. Iminungkahi ni James ang isang teorya batay sa kanyang pagsusuri. Nang ibigay sa kanya ng omniscient deity ang balita, naisip niya na walang ibang makakaalam ng impormasyong ito. Hindi niya inaasahan na magtitipon ang mga makapangyarihang martial artist sa Seoul sa mausoleum. Nagdulot ito sa kanya ng pagdududa na ang omniscient deity ay puro kumikilos ng may mabuting layunin. Wala ka ba talagang nakita? James, itinago mo ba sila? Let me search you. Sky still highly doubted James and wanted to conduct a search him just to make sure. Lumingon si James kay Sky at mahinahong sinabi, kung sinabi ko sa'yong wala ng iba sa kwartong iyon. Iyon ang totoo. Ano ang mali? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi ako masyadong kumbinsido na nagsasabi ka ng totoo. Tinitigan ni Sky si James. Si James lang ang nakapasok sa Peel Vault. At talagang naniniwala si Sky na dapat nakatago doon ang Novnary Golden Fields. Dahil dito, naghinala siyang itinago sila ni James para itago ang mga ito para sa kanyang sarili. Sige, hanapin mo ako. Hinawakan ni James ang Primordial Dragon Blade at ibinuka ang kanyang mga braso. Na may ekspresyon na nag-uudyok kay Sky na hanapin siya. 1/3. Ang pagiging carefree at relaxed ni James ay nakumbinsi si Sky na walang dapat itago si James. Damn that omniscient deity. Galit na dumura si Sky. Naniwala siya sa mga salita ni James at ibinaling ang kanyang mga hinala sa omniscient deity. Sa pag-aakalang wala siyang pakinabang. Wala na ang Novnary Golden Fields. I don't think the first sword art is here also. Mga kapwa martial artist, sige kung gusto nyo ituloy ang paghahanap. May iba pa akong dapat asikasuhin. Kaya hindi samahan na kita. Nakuha na ni James ang first sword art at sinira ang mga record. Nahanap man ng iba ang lokasyon nito. Hindi nila ito matutulungan ng maayos. Nagpaalam si James at umalis. Lumapit si James kay Simon at huminto sa harapan niya. Tiningnan niya ang sugatang si Simon. Noong siya ay nasa Mount Thunder Sect, binigyan siya ni Simon ng sacred wine ng kanilang sekta, na nagbigay daan sa kanyang lakas na tumaas. Noong hinahabol siya ni Luke Jan, ipinagtanggol ni Simon si James at pinrotektahan siya ng kanyang buhay. Nangangatuwiran ito na maganda pa rin ang impresyon ni James kay Simon. Nang makita niyang sugatan si Simon, gusto niya itong gamutin. Kaagad, isang bakal na wire ang natanggal sa manggas ni James. Ang bakal na kawad ay nagkawatak-watek sa mga karayom. Hinawakan ni James ang crucifier at sinubukang gamutin ang mga sugat ni Simon. Anong ginagawa mo? Maingat na tinitigan ni Simon si James. Sumagot si James, kahit anong klaseng tao ka pa. Nailigtas mo ako sa nakaraan. Ngayon, gagamutin ko ang iyong mga pinsala upang mabayaran ang iyong kabutihan. Pagkatapos magsalita,
Sinimulan ni James ang paghahanda sa paggamit ng crucifixion. Naniniwala si Simon sa karakter ni James. Kaya hindi siya tumanggi o may iba pang makabuluhang alalahanin tungkol sa paggamot. Tinusok ni James ang isang karayom sa katawan ni Simon. Agad niyang naramdaman ang init na kumakalat sa kanyang katawan. Matapos may pasok ang kanilang karayom, nakahinga ang buong katawan niya. At mabilis na naayos ng mahiwagang puwersa ang kanyang mga sugat. Ang mga sugat sa buong katawan ay mahimalang gumaling sa loob lamang ng ilang minuto. Inalis ni James ang mga karayom at umalis. Tumayo si Simon pagkaalis ni James. Iniuna niya ang kanyang katawan at hinihingal na hindi makapaniwala. Amazing, James' medical skills are the best in the world. Umalis si James nang walang pumipigil sa kanya. Sinundan siya ni Tapio. Hindi pinansin ng dalawa ang iba at mabilis na umalis sa mausoleum ni King Quavon. Sa labas ng mausoleum, tanong ni Tapio, hindi mo ba talaga nakita ang Novnary Golden Fields? Oo, walang kahit ano sa loob. Huminto si James sa kanyang paglalakad. Tiningnan si Tapio sa mata. At sinabing, lahat tayo ay nalinlang. Talaga, hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Tapio. Personal na sinabi sa kanya ni Tyrus ang lahat sa loob ng mausoleum ni King Quavon. Ang katotohanan na natagpuan nila ang unang sword art, ay nagpapakita din na ang Novnary Golden Fields ay umiral din sa loob ng mausoleum. Paano naging posible na hindi ito nahanap ni James? James, I'm not the best at dealing with mental charades so please don't lie to me. Wala nang iba dito. You can take it out now. It's not like I am interested na kunin ito sa'yo. Wala ako nito. Seryosong sabi ni James. Well, I can't help it if you don't believe me. We should go our separate ways from here. I'm heading back to the capital since marami pang mga loose ends na kailangan kong itali. Column. Tumalikod na si James at umalis. Tumayo si Tapio habang pinagmamasdan si James na umalis. Hinaplos niya ang kanyang baba at bamulong. Wala ba talaga sa loob? Imposible iyon. Malinaw na sinabi ni Master na. Agad na gumuhit ang isang malabong ngiti sa kanyang mukha. That brat, it seems he learned his lesson. Mabilis na umalis si James. Matapos lumabas sa hanay ng mausoleum ni King Quavon. Iniskan niya ang kanyang paligid upang matiyak na hindi siya sinusundan ni Tapio. Nang makumpirmang nag-iisa siya, inilabas ni James ang maliit na bote ng kristal na nakuha niya mula sa mausoleum at binuksan ito. Isang kaaya-aya at mabangong herbal na halimuyak ang kumalat sa hangin sa sandaling mabuksan ang bote. Ang bango lang ay sapat na para ma-refresh si James. Agad na bumukas ang mga butas ng kanyang buong katawan. At nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang pagka-relax. Hindi siya sigurado kung ang pag-inom ng elixir ay magpapahintulot sa kanya na maging isang 9th-ranked Grandmaster. Gayunpaman, alam niya na ito ay talagang isang mahusay na gamot na pampalakas sa pamamagitan lamang ng aroma. Ang galing! Huminga ng malalim si James. Ibinuhos niya ang mga tabletas mula sa bote. Ang mga tabletas ay ginto at halos kasing laki ng isang olibo. Sa kabuuan, may eksaktong 7 tabletas, wala nang higit pa. Walang mas kaunti. Katulad nga ng sinabi ni Tapio kanina. Ang Tapio ay tunay na font ng kaalaman. Para bang ang mausoleum ni King Quavon ang kanyang likod bahay. Alam pa niya ang eksaktong bilang ng Novnary Golden Pills na umiiral. Bulong ni James. Maghay-hinala na sana siya na si Tapio ay nakapunta na noon sa mausoleum ni King Quavon at inilagay ang Novnary Golden Pills sa loob. Hindi alam na sila ang unang batch ng mga tao na pumasok sa mausoleum mula noong libo-libong taon na ang nakalilipas. Samantala, tinutulungan ni Maxine si Quincy sa mga bagay na may kaugnayan sa New Era Commerce habang wala si James sa mausoleum ni King Quavon. Sa sandaling ito,
Narinig niya ang ilang bagay mula kay Quincy tungkol sa kalagayan ni Thea. Sinasabi mo bang hindi na siya mabubuhay? Hindi makapaniwalang tumingin si Maxine kay Quincy at nagtanong. Sigurado ka ba talaga dito? Siyempre, dinala ni James si Thea para makita ang aking guro. Si Callan. Nandoon ako at personal kong narinig na sinabi niya na si Thea ay may 2 taon lamang sa kanya kung hindi sila makakahanap ng paraan upang gamutin ang kanyang kondisyon. Sabi ni Thea, ni Quincy, ito. Natigilan si Maxine. Mukha namang maayos si Thea. Kaya paanong halos wala na siyang natitirang oras sa mundong ito. Sa sandaling iyon, biglang may pumasok sa isip niya. Titingnan ko si Thea. Nagpaalam siya kay Quincy. Maya-maya pa ay dumating na si Maxine sa bahay nila Thea. 2 araw na hindi umalis si Thea sa kanyang bahay at nanatili sa bahay na naggugupit ng mga bulaklak at halaman. Nang makarating si Maxine ay nakita niya si Thea na tapos nag-asikaso ng mga halaman sa bakuran at nagpapahinga na sa gazebo. Oh, hey, Maxine! Nang makitang lumapit si Maxine ay malumanay siyang binati ni Thea. Ma'am! Lumapit si Maxine at umupo sa tabi niya. Anong problema? May problema ba? Kalmadong nagsalita si Thea. Ikaw? Napatingin si Maxine kay Thea. Bukod sa kulay ng buhok, parang normal lang ang lahat tungkol kay Thea. Ano ang ibig mong sabihin? Napatingin si Thea kay Maxine. Saglit na nag-isip si Maxine na pumili ng kanyang mga salita at nagtanong. Narinig ko kay Quincy na may mali sa katawan mo at ilang taon na lang ang natitira para mabuhay. Totoo ba ito? Nang marinig ito, lumalim ang ekspresyon ng mukha ni Thea. Marahan siyang tumango at sumagot. Oo, paano nangyari ta? Okay ka naman all this while. So paano ka biglang naging ganito? Nag-aalalang tanong ni Maxine. Napabuntong hininga si Thea. Ayaw niyang pag-usapan ito. Wala na siyang pakialam sa mga makamundo alalahanin. Sa ngayon, mahalaga sa kanya ang bawat araw. Thea. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Maxine. Ano ito? Thea looked nonchalant, tanggap na niya ang kanyang kapalaran at gusto lang niyang palakihin ang isang anak na kasama si James sa mga huling taon ng kanyang buhay. Thea, I think hindi mo dapat pinapabigat si James sa kalagayan mo ngayon. Mataimtim na sinabi ni Maxine. James is madly in love with you. Sa kalagayan mo. Hindi na siya makakapag-focus sa iba. The capital is stable for the time being. And it should be fine if nothing sudden happens in the kinabukasan. Si James ay tiyak na maghahanap ng lunas para sa iyong kalagayan. Dapat ngayon ay hindi ka na mabubuhay sa ganitong estado. Tumingin si Thea kay Maxine, naguguluhan siya sa gustong iparating sa kanya ni Maxine. Nakapikit na tanong ni Thea. What are you trying to say? Sagot ni Maxine. James is at the prime of his life. He's the most powerful man in Seoul. Do you really have the heart to see James give everything just for you? If I were you, I'd live quietly so James hindi dapat mag-alala sa akin. Maaaring malungkot siya pagkatapos mong umalis. Ngunit ito ay pansamantala lamang. Ang oras ang maghihilom ng lahat ng sugat. Marahil pagkatapos ng 3 hanggang 5 buwan, malalampasan niya ang kalungkutan ng pagkawala mo. Kapag gumaling siya sa sakit, babalik siya. Pagkatapos, siya ang magkokontrol at mangguna kay Seoul para maging pinakadakilang bansa sa mundong ito. Natahimik si Thea nang marinig iyon. Kabanata 1651. Nagpatuloy si Maxine. Ang mababaw na pag-ibig ay possessive. Ang tunay na pag-ibig ay tungkol sa pagpapaubaya. Iwanan si James at humanap ng isang liblib na lugar upang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Mamamatay ka pa rin sa loob ng ilang taon. At tiyak na nalampasan ka na ni James noon. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako pinuntahan? Tumingin si Thea kay Maxine ng mahinahon at tahimik na sumagot. Oo,
Hindi naman itinanggi ni Maxine. Ayokong makitang isuko ni James ang lahat para sa iyo o tumakbo para iligtas ka. Ikaw ay matalino. Maaari mong malaman kung ano ang pinakamahusay na pagpipilian upang gawin. Pagkatapos magsalita ni Maxine, tumayo siya at lumabas. Pagdating niya sa gate, bigla siyang tinawag ni Thea. Teka, lumingon si Maxine at tumingin kay Thea na nakatayo. Naluluha si Thea. Tumalsik ang napakalinaw na patak ng luha sa kanyang mga mata at dumausda sa kanyang pisngi. Noon pa man ay pangarap na niyang tumanda kasama si James. Ngayon, alam niyang imposible ang pangarap na iyon. Ilang taon na lang ang natitira sa kanya. Noong una, gusto lang niyang bigyan ng anak si James sa oras na natitira niya. Gayunpaman, ang mga salita ni Maxine ay umindayog sa kanya. Ayaw niyang ibigay ni James ang lahat ngayon. At the same time, ayaw niyang bitawan siya. Hindi niya maisip ang isang buhay na wala si James sa hinaharap. Sa kabila nito, wala siyang ibang pagpipilian. Naglakad siya palapit kay Maxine. Hinawakan ang kamay niya, at naluluhang sinabi, "Alam kong iniisip mo si James. Naisip ko na rin na layuan siya. Pero hindi ko lang magawang magdesisyon. After hearing what you had to say, I've decided na umalis at humanap ng liblib na lugar para gugulin ang natitirang mga taon kong mag-isa. Pagkatapos kong mawala, alagaan mong mabuti si James." Hindi mabilang na alaala nila ni James ang sumagi sa isipan ni Thea. Naalala niya ang una nilang pagkikita ni James. Sa oras na iyon, siya ay pumangit at nakitang hindi angkop sa Kensington na hinamak ng lahat. Hindi naman naiinis si James sa mga tingin niya at hinawakan pa ang kamay niya. Nananumpa, "From now on, I'll give you the whole world." Naalala niya ang pagsundo niya sa kanya ni James at pabalik sa trabaho sakay ng kanyang dekuryenteng motorsiklo habang nagtatrabaho siya sa Eternality. Naalala rin niya ang paggamit ni James Crucifer upang matuyo ang kanyang damit na panloob. Bagaman maraming hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, naglalaman ito ng pinakamagagandang alaala ng kanyang buhay. Sa pag-iisip ng mga ito, hindi napigil ang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nanatiling tahimik si Maxine. Binitawan ni Thea ang kamay ni Maxine at humakbang pabalik ng bahay. Tumayo si Maxine sa gate at pinanood si Thea na pumasok sa bahay. Nang makita niya ito, nakaramdam siya ng guilt sa kanyang puso sa ginawa niya. Gayunpaman, naramdaman niyang ito ang tamang gawin. Hindi na nabuhay si Thea. Dahil mamamatay na si Thea, hindi siya dapat maging pabigat kay James. Kung siya si Thea, ganoon din ang pinili niya. Umalis na si Maxine. Nag-iwan ng liham si Thea para kay James at umalis sa capital kasama ang Malevolent Sword. Samantala, pauwi na si James. Ibinalik niya ang Novneri Golden Pills mula sa mausoleum ni King Quavon. Ang sitwasyon sa kabisera ay naging matatag, at ang hari ay magagawang lutisin ang resulta ng buong sitwasyon. Dahil dito, ayaw niyang idamay pa ang sarili sa mga gawain ng Kapitolyo. Nagplano si James na magbitiw sa kanyang posisyon pagkatapos bumalik sa kabisera at kasama si Thea upang mamuhay ng magkasama. Mayroon siyang Novneri Golden Pills na maaaring magpapahintulot sa isa na makapasok sa ika-9 na ranggo. Gusto niyang ibigay ang mga ito kay Thea para makatuntong ito sa ika-9 na ranggo. May pagkakataon na maibalik ng kanyang dugo ang sarili pagkatapos makapasok sa maalamat na kaharian. Hindi man ito umubra, gusto pa rin niyang mamuhay ng matiwasay kasama si Thea, malayo sa mga kaguluhan ng makamundo. Kasabay nito, makakapag-concentrate siya sa kanyang cultivation at maghanda na patayin ang dragon para makuha ang dugo nito para iligtas si Thea. Naisip na niya ang lahat at bumalik sa kabisera na puno ng mga inaasahan. Kabanata 1652. Makalipas ang kalahating araw, umuwi si James sa kabisera. "Thea, bumalik na ako.
Pagkapasok niya sa gate ng courtyard ay tinawag niya si Thea. Gayunpaman, walang tugon. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa bahay. Walang laman ang bahay. At walang tao doon. Thea, tawag ulit ni James. Minsan pa, katahimikan lang ang sinalubong niya. That's strange. Saan siya nagpunta? Natarante si James at nagtungo sa kanilang silid upang tingnan kung naroon siya. Sa silid, ang mga kumot ay nakasalansan sa isang maayos na tumpok. Lumabas si James ng kwarto at umupo sa sala. Nilabas niya ang phone niya at tinawagan si Thea. Paumanhin, hindi available ang numerong na dial mo. Naka-off ang telepono ni Thea. At hindi maabot ang tawag. Saan sa mundo siya nagpunta? Tumayo si James na nag-aalala. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip ito. Dinial niya ang numero ni Maxine. Maya-maya, nag-connect ang tawag, at tumunog ang boses ni Maxine. Anong meron? James, may problema ba? Tanong ni James. Maxine, nasa mansion ba ng mga Kayden si Thea? Hindi. Saan kaya siya nagpunta? Wala siya sa bahay. At hindi ko magets ang phone niya. Wala akong ideya. Sige. In-end ni James ang tawag. Pagkatapos, tinawagan niya si Quincy. Quincy, kasama mo ba si Thea? Hindi. Ilang sunod na tawag si James. Ngunit walang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Thea. Napagpasyahan niya na maaaring nag-shopping si Thea at naubusan ng baterya ang kanyang telepono. Kaya naman, nagpasya siyang huwag ng pag-isipan pa. Bumalik si James sa kanyang kwarto. Pumili ng damit. At naligo. Pagbalik niya sa kwarto, napansin niya ang isang sulat sa bedside table. Hinala niya itong kinuha at binuksan. Pagbukas pa lang niya ay nakita niya kaagad ang mga linya ng maayos na sulat kamay. Honey, please allow me the privilege to call you by that name that last time. Sa oras na basahin mo ang sulat na ito, aalis na ako. Nang makita niya ang mga salita, isang masamang pakiramdam ang pumasok sa puso ni James. Mabilis niyang binasa ang natitirang bahagi ng sulat. Mahal, napagpasyahan kong umalis. Alam ko ang aking kalagayan at alam kong lampas na ako sa punto ng pag-iipon. Plano ko sana na magkaroon ng anak sa iyo noong una. Ngunit ang kalagayan ng aking katawan ay naging isang imposibleng panaginip. Sa nakalipas na 2 araw na wala ka, masasabi kong lumala ang kalagayan ko. Alam kong hindi na ako magtatagal. Ayokong maging pabigat sa iyo at kaladkarin ka pababa sa akin. Aalis na ako. Kailangan kong umalis. Pakiusap. Huwag mo akong hanapin. Maghahanap ako ng isang liblib na lugar upang mabuhay sa mga natitirang araw ng aking malungkot na buhay. Mahaba pa ang buhay mo. You're a powerful martial artist who's bound to live for a long time. I know you'll do well in the future. Sayang hindi lang ako mabubuhay para makita iyon. Sandali, please. Kalimutan mo na ako. Merong hindi ka pani-paniwalang babae sa paligid mo. Maxine, Quincy, and even Tiara are not half bad. They're all good women. You can choose any one of them to spend the rest of your life. Habang binabasa ang liham, nakita ni James ang mga mantsa sa papel. Inakala niya na ang mga iyon ay matsa ng luha. Naiwan din ang pirma ni Thea sa dulo ng sulat. Pagkabasa ng sulat, napasigaw si James sa sobrang sakit. Ang kanyang pagsabog ay nagpalabas din ng napakalawak na sonic waves. Ang patio ay agad na giniba. Bakit? Bakit ka umalis? Bakit mo ginawa yun? Naayos ko na ang lahat at ginawa ko na ang kailangan ko. Malapit ko nang tuparin ang aking pangako at mamuhay ng mag-isa kasama ka. Kaya bakit ka umalis? Bakit mo ako iniiwan mag-isa? Kabanata 1653. Si James ay nagmamadaling lumabas ng wasak na patio na parang baliw. Saan ka nagpunta? Saang lupalop ng mundo ka kaya nagpunta? Sa sandaling iyon,
Para siyang baliw na hayop at nagpupumilit na bumuo ng magkakaugnay na mga pag-iisip. Wala siyang ideya kung saan siya papunta. Hindi niya alam kung saan hahanapin si Thea. Kensington. Tama, dapat ay Kensington. Biglang pumasok sa isip ni James ang ideya. Agad siyang sumugod sa rehiyon ng militar. Sumakay sa isang pribadong eroplano. At sumugod sa Kensington. Mahigit ilang oras pagkaalis ni James. Dumating si Maxine sa courtyard. Gayunpaman, wala nang makita si James nang dumating siya. Ang natitira na lang ay ang wasak na patio. Siya ay nakatayo sa labas ng mga guho. At ang kanyang mga labi ay nakakunot ang noo. Bagamat alam niyang lalabasan si James pagkatapos malaman na umalis na si Thea. Naniniwala siyang pansamantala lang ito. Natitiyak ni Maxine na malalagpasan ni James ang kanyang kalungkutan at muling magpapasaya. Kailangan lang niyang maghintay hanggang sa makabawi siya sa unang pagkabigla. Makalipas ang ilang araw, sumugod si James sa villa ng mga kalahan sa Kensington. Pagkapasok niya sa villa ng mga kalahan, nabangga niya si Gladys. Nabitbit ang kanyang bag at lalabas na sana. Sumugod siya rito at sumigaw. Bumalik na ba si Thea? Ha! Nagulat si Gladys sa mga figure na biglang sumugod at sumigaw sa kanya. Nang mapagtantong si James iyon, nakahinga siya ng maluwag. With a bright smile, she responded to him, James, my good son-in-law, you're back. Bumalik na ba si Thea? Nasaan siya? Nasaan si Thea? Galit na sigaw ni James sa kanya. Natigilan si Gladys sa kanyang pagsigaw. Pagkaraan ng ilang segundo, bumalik siya sa katinoan at sinabing, hindi ba dapat kasama mo si Thea? Hindi ba siya nagstay sa capital all this while? Ano? Hindi siya bumalik dito. Parang tinamaan ng kidlat si James. Bumigay ang kanyang mga paa. At bumagsak siya sa sahig. Hindi na makabangon. Hindi sigurado si Gladys sa nangyari. Nang masaksihan niya ang kakaibang ekspresyon ni James. Hindi siya nang ahas na lapitan o kausapin si James. Halos 1 minuto ay nanatili si James sa sahig. Tapos, bigla siyang tumayo, tumalikod, at tahimik na umalis. Makalipas ang 3 araw. Narinig mo na ba ang tungkol kay James na ibinunyag ang balita tungkol sa kung paano siya nagkaroon ng Novnary Golden Fields? Ang mismong mga ito na ginawang kathang-isip upang payagan ang isang martial artist na makapasok sa ika-9 na ranggo at makamit ang immortalidad. Ipinakalat niya ang balita na bibigyan niya ng Novnary Golden Pill ang sinumang may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Thea. Oo. Narinig ko ang tungkol dito. Hinahanap ng buong mundo si Thea. Paano nangyari ito? Anong nangyari kay Thea? Bakit hinahanap niya si James? Sino ang nakakaalam? Baka may away silang magkasintahan. Ang balita tungkol sa paghahanap ni James kay Thea ay mabilis na kumalat sa sinaunang martial world. Ang Novnary Golden Fields ay isang mapang-akit na gantimpala at naengganyo ang maraming martial artist na sumali sa paghahanap kay Thea. Matapos ilabas ni James ang balita, nagtungo siya sa Jade Sect kasama ang Primordial Dragon Blade. Hindi mabilang na mga bundok ang nakapalibot sa Mount Jade. Sa paanan ng 1,000 metrong taas ng bundok, isang nag-iisang lalaki ang lumitaw. May hawak siyang espada sa kanyang kamay. Ito ay may puting scabbard. Ngunit ang hawakan ng espada ay ginto na may nakaukit na ulo ng dragon sa ibabaw. Si James ang sumugod sa Mount Jade. Nawala si Thea nang walang bakas pagkatapos iwan ang kanyang sulat. Pumunta si James sa Kensington para hanapin siya ngunit wala siyang nakita. Hinanap niya kung saan-saan ngunit wala siyang makitang bakas ni Thea. Kaya, hinanap siya ng mga martial artist sa buong mundo. Gayunpaman, lumipas ang ilang araw nang walang anumang balita sa kanyang kinaroroonan. Dumating si James sa Mount Jade upang humingi ng impormasyon mula sa pinuno ng Jade Sect. Ang omniscient deity,
Nang marating niya ang base ng bundok, lumukso siya ng ilang hakbang at lumitaw sa kalagitnaan ng bundok. Ilang segundo lang ay nakarating na siya sa tuktok ng bundok. Naglakbay siya sa sobrang bilis na para bang kasinggan ng balahibo ang kanyang katawan. Sinong nandyan? Ang biglaang pagsulpot ni James ay nakakuha ng atensyon ng mga alagad ni Jade Sect. Kaagad, pinalibutan siya ng isang dosina o higit pang mga disipulo ng mga espadang nakatutok sa kanya. J. James. Matapos mapatunayan ang pagkakakilanlan ni James, ang mga alagad ay umatras sa takot. Sa sandaling iyon, si James ay may pinaggapasan sa kanyang baba at medyo hindi maayos ang hitsura. Nasaan ang omniscient deity? Gusto ko siyang makilala agad. Kabanata 1654. Ang omniscient deity ay isang mataas na iginagalang na nakatatanda ng sinaunang martial world. Dahil ang Jade Sect ay nanatiling neutral na partido sa buong taon. Nagkaroon siya ng maraming prestihiyo sa sinaunang martial world. Ang kanyang mga panauhin, magiging masama man o matuwid, ay palaging nanunood ng kanilang pag-uugali sa kanyang paligid at walang ipapakita sa kanya kundi paggalang. Sa kabila ng lahat ng ito, dito hinihiling ni James na ipakita sa kanya ang omniscient deity. Binigyan siya ng omniscient deity ng isang mahalagang piraso ng impormasyon ngunit ibinahagi rin ito sa iba. Pakiramdam ni James ay nalinlang siya. Kaya, hindi siya nagpakita ng paggalang sa mga alagad ng Jade Sect. Wala dito ang pinuno ng sekta. Saan siya pumunta? Hindi ko alam. Bahagyang nangamba ang mga alagad habang nakikipag-usap kay Santiago. Ang pag-iral ni James ay nag-iisa ay foreboding at bilang siya ay maaaring ituring na ang pinakamalakas na tao sa mundo. Swoosh! Nang marinig ang malabong sagot ng disipulo, mabilis na hinugot ni James ang primordial dragon blade. Idiniin ni James ang mahaba at gininto ang talam sa leeg ng alagad. Binunot niya ang kanyang espada ng napakabilis kaya naramdaman ng disipulo ang malamig na talam sa kanyang leeg bago pa siya makapag-react. Ang pagpatay sa akin ay hindi magbabago sa katotohanan na ang pinuno ng sekta ay wala dito. Natakot ang alagad, ngunit nagsasabi siya ng totoo. Nang marinig niya ito, sa wakas ay naunawaan ni James na talagang wala ang omniscient deity. Biglang lumapit kay James ang isang mahabang buhok na nakasuot ng puting robe. Ang kanyang mahabang itim ay may ilang puting hibla na pinaghalo. Bahagyang nalungkot ang mga mata ng lalaki. Binawi ni Jarmus ang kanyang espada at lumingon sa lalaki. Ito ay ang omniscient deity. Nang makitang sumulpot sa harapan niya ang taong matagal na niyang hinahanap, dumiretso sa punto si James. May tanong ako para sa iyo. Alam na ng omniscient deity ang dahilan ng pagbisita ni James. Ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kung paano gagantimpalaan ni James ang sinumang may impormasyon tungkol kay Thea ng isang Novenery Golden Peel ay lubhang nakakagulat sa ngayon. Hindi naman mahirap hulaan na pumunta sa kanya si James dahil kay Thea. Gusto mo ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Thea? Oo. Tumango si James. Hindi ko maipapangako na mahahanap ko siya. Ang omniscient deity ay tumingin kay James at sinabi, paano kung bigyan mo ako ng isang linggo? Kung mahahanap ko siya, ipagagawa ko sa iyo ang isa pang bagay para sa akin. Kasama ang dati nating palitan. Iyon ay 2 pabor na utang mo. Sa akin, I'll waive our terms if I can't find her. What do you say? Sige. Hindi tinanggihan ni James ang alok dahil wala siyang ideya kung saan hahanapin si Thea. Sinuri niya ang bawat lugar na maaaring mapuntahan niya ngunit hindi pa rin siya mahanap. Ang huling pag-asa niya ay maghintay ng balita mula sa Jade Sect. Since we have a deal, you can stay in our sect for a few days while I use my intelligence networks to search for Thea's whereabouts. Nagsalita ng ilang salita ang omniscient deity at tumalikod na para umalis.
Pansamantalang nanatili si James sa Jade Sect. Buong panahon na ito ay nalulungkot siya at halos hindi makahinga. Bukod sa paghihintay ng update, sa kasalukuyan ay wala siyang ibang gagawin. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng libreng oras sa kanyang mga kamay. Kaya, sinimulan niyang pag-isipan ang 14 na langit na espada at Polaris Sword Art. Ang pagwawagi sa 14 na espada ng Heavenly Swords at ang pangalawang kaharian ng Polaris Sword Art ay kinakailangan para sa pagsasanay ng First Sword Art. Dapat maabot ng isa ang pamantayang ito upang may sigawa ang walang kapantay na First Sword Art. Kabisado na ni James ang 13 espada ng Heavenly Swords ngunit walang ideya kung paano gamitin ang 14 na espada. Katulad nito, nag-practice na siya ng Polaris Sword Art ngunit sa pinakapangunahing antas lamang nito. Habang nananatili sa Mount Jade, sinimulan niyang pag-aralan ang dalawang pamamaraan ng espada. Samantala, hinanap ng omniscient deity si Thea. Kabanata 1655. Makalipas ang 3 araw, sa isang bagong gawang bahay na gawa sa kahoy sa isang bundok sa likod ng Medical Valley. Sa harap ng kahoy na bahay ay nakaupo ang isang babae. Nakasuot ng itim na damit ang babae at may mahabang buhok na kulay abu-puti. Hawak niya ang isang itim na espada sa kanyang mga kamay at marahan itong hinaplos gamit ang kanyang mga daliri. Thud! May biglang tunog ng mga yabag na bumasag sa katahimikan ng paligid. Nilapitan siya ng omniscient deity. Huminto siya sa harap ni Thea at tumingin sa kanya. Sinabing, "Thea, I must commend you on your ability to hide yourself. I never expected to find you here in the Medical Valley." Itinaas ni Thea ang kanyang ulo at tumingin sa omniscient deity. Sa kalmadong ekspresyon, tinanong niya, "Paano mo nahanap ang lugar na ito? Sinabi ba sa iyo ng medical saint?" Isang tao lang ang nakakaalam na siya ay kasalukuyang naninirahan sa lugar na ito ang tawag ng Medical Valley. Ang medical saint. Ayaw pa rin niyang sumuko kahit na iniwan na niya si James. Kaya, pumunta siya sa Medical Valley at hiniling sa medical saint na tingnan ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, kahit ang medical saint ay walang magawa tungkol dito, kaya't nagpasya siyang manirahan sa isang hiwalay sa bundok sa likod ng Medical Valley. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Kung si James ang humiling sa iyo na hanapin ako, pakisabi sa kanya na patay na si Thea. Sabi ni Thea, bagamat nag-aatubili siyang pakawalan siya. Ayaw niyang tumakbo ito para iligtas siya. Tumanggi siyang maging pabigat sa kanya. Ang kapaligiran sa lugar na ito ay malinis. At ang hangin ay sariwa. Ito ay isang magandang lokasyon upang manirahan sa hiwalay at gugulin ang huling ng kanyang natitirang mga taon. Tumingin sa kanya ang omniscient deity at nag-isip sandali. Pagkatapos ng maikling sandali, sinabi niya, "Masasabi ko sa kanya iyon. Ngunit nawalan ka na ba ng pag-asa? Ano pa ba ang magagawa ko? Hihilingin ko ba kay James na patayin ang dragon para sa akin?" Napakaraming makapangyarihang martial artist ang nabigong patayin ang dragon 1,000 taon na ang nakakaraan. Ayokong mawala ng buhay si James dahil sa akin. Paano kung bigyan ka ng isang siko sa tamang direksyon ng libre? Isang kislap ng pag-asa ang biglang nagliwanag sa mapurol na mga mata ni Thea. At tumingin siya sa omniscient deity sa paghihintay. Sinabi ng omniscient deity, pumunta sa Mount Wonderton at hanapin si Master Delphenia. Nagtatakang tanong ni Thea, sino siya? Mailigtas niya ba ako? Ang omniscient deity ay malumanay na umiling at sinabi, wala akong maipapangako sa iyo. Gayunpaman, alam kong ang kalagayan ng iyong katawan ay sanhi ng pagsipsip ng enerhiya na nasa dugo ng espiritu pagong. Maaaring ibalik ng cultivation base ang iyong dugo sa normal at maaaring makatulong sa iyong sitwasyon. Isa siyang dalubhasa na naninirahan sa pag-iisa. Ang kanyang cultivation base ay maaaring hindi kasing lakas ng sa iyo.
Ngunit nag-practice siya ng kakaibang pamamaraan na kayang i-dissolve ang iyong cultivation base at i-convert ito sa blood energy. Magiging ordinaryong tao ka muli. Ngunit mabubuhay ka. Salamat sa mungkahi. Maaari ko bang malaman kung nasaan ang Mount Wonderton? Itinuro ng omniscient deity ang lokasyon ng Mount Wonderton kay Thea. Kinuha ni Thea ang malevolent sword ng walang pag-aalinlangan at mabilis na tumakbo sa malayo na parang kislap ng liwanag. Mabilis na nawala sa paningin ng omniscient deity. Tumalikod din ang omniscient deity at umalis. Sa isang kisap mata, 1 linggo na ang lumipas mula noong manatili si James sa Jade Sect. Hindi umalis si James sa buong linggo at nag-practice ng kanyang mga diskarte sa espada habang naghihintay ng update mula sa omniscient deity. Sa hindi pagkakataon, isang hindi inanyayahang bisita ang tumuntong sa Mount Jade makalipas ang 1 linggo. Ito ay walang iba kundi si Sky. Nabalitaan ni Sky ang balitang ipinakalat ni James at nalaman niyang nagtataglay siya ng Novenary Golden Fields. Pagkatapos magtanong sa paligid, natuklasan niya na si James ay nasa Mount Jade at sumugod. Gusto niyang humingi kay James ng Novenary Golden Field. Si Sky ay hindi nagpalipos ng oras sa pagitan ng kanilang huling pagtatagpo ng walang ginagawa at palihim na sinisipsip ang cultivation base ng ibang tao. Siya ay pinananatiling isang napakababang profile at hindi nakakaakit ng anumang pansin. Hindi kilala ang mga taong pinuntirya niya at kadalasang naglalakbay ng mag-isa. Sila yung tipo ng tao na walang makakapansin kung mawawala sila. Nakatulong ito sa kanya na umakyat sa 7th stair ng Skyward Stairway. Ang Great Law of Engravings ay hindi pinahintulutan siyang sumipsip ng walang katapusang dami ng enerhiya. Ang pagsipsip ng sobrang lakas mula sa ibang tao ay maglalagay sa kanyang katawan sa panganib ng mga side effect. Hindi niya ito gustong ipagsapalaran at pinigilan ang pagsipsip ng anumang karagdagang enerhiya. Kailangan niyang umasa sa isang Novenary Golden Pill para makapasok sa ika-9 na ranggo. Kabanata 1656, Jade Sect, ang windward side ng bundok. 1 linggong nanatili dito si James. Ang Jade Sect ay nagbigay sa kanya ng pinakamahusay na paggamot at masikasong serbisyo. Naghanda sila ng isang marangyang palasyo para sa kanyang pananatili. At inayos ng Jade Sect ang higit sa 100 sexing babae na maglingkod sa kanya sa panahon ng kanyang oras dito. Gayunpaman, tinanggihan niya ang lahat. Si James ay nagsasanay sa bundok. Sa tuktok ng bundok, isang figure ang kumikislap at isang espada ang tumama sa hangin. Si James ang nagsasanay ng kanyang mga diskarte sa espada. Sa loob ng 1 linggo, naintindihan niya ang asensya ng Polar Sword Art. Isa itong hanay ng mga diskarte sa espada na nakatuon sa bilis. Sok! Sok! Nakakabilib. Biglang umalangaw-ngaw ang isang ngiting tawa sa paligid niya. Ang boses ay parang galing sa malayong langit. Pero parang malapit din. Mabilis na napatigil si James sa pag-practice nang marinig niya ito. Swoosh! Isang figure ang bumungad sa kanya mula sa malayo. Ang tao ay mukhang nasa 40 taong gulang. Nakasuot ng kulay abong Amerikana. At may hawak na mahabang espada sa kanyang kamay. Nang makita siya ni James, nanatili siyang kalmado at mahinang nagtanong. Anong ginagawa mo dito? The person that showed up was Sky. Sky looked at James coldly and sneered. Ano pa sa tingin mo ang nandito ako? Wala akong ideya. Haha. Tumawa si Sky. Hindi ako makapaniwalang niloko mo ako. James, nagsinungaling ka na hindi mo mahanap ang Novenary Golden Fields. Pero nagkakalat ang mundo ng chismis na gusto mo itong ipagpalit para sa impormasyon kung nasaan si Thea. Talaga, hindi naman itinanggi ni James. The Novenary Golden Fields are with me, so what? Inunat ni Sky ang kanyang kamay at sinabing, give it to me, I only need one. Bakit ako dapat? Walang pakialam na tumingin si James kay Sky.
Hindi man lang siya siniseryoso. Pagkatapos, sinabi niya, ako ang nakakuha ng Novnary Golden Pills. Kaya akin sila. I can give them to whoever I want. What can you do if I refuse to give it to you? Haharapin mo ang galit ng aking espada. Itinaas ni Sky ang kanyang espada. At isang malakas na alon ng enerhiya ang sumiklab mula sa talam nito. James, isa lang ang hinihingi ko. Kung tumanggi kang ibigay ito sa akin. Kung gayon ay dadalhin mo ang anumang susunod na mangyayari sa iyong sarili. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw. Anong nangyayari? May balak ka bang lumaban sa teritoryo ng Jade Sect? Ang pinagmula ng boses ay ang Omniscient Deity, na nawala ng isang linggo. Mabilis na lumapit ang Omniscient Deity at nagpakita sa harap ni Sky. Tinitigan niya ito at nagtanong, nasa Mount Jade ka? Ito ang teritoryo ko. Ano ang ibig mong sabihin dito? Sinusubukan mo bang manggulo sa Jade Sect? So what if 1 a.m.? Tumingin si Sky sa Omniscient Deity at sinabi, maaaring ang iba ay matakot sa iyo at magpakita ng paggalang sa iyo. Ngunit hindi ako isa sa mga plebeian na iyon. Kung tumanggi si James na ibigay ang Novnary Golden Pill ngayon, papatayin ko siya. Hindi na pinansin ni James ang pagkakaroon ni Sky. Lumingon siya sa Omniscient Deity at nagtanong, paano nangyari ito? May nahanap ka bang balita tungkol kay Thea? Tumingin ang Omniscient Deity kay James at umiling. Meeting his eyes with a helpless expression. He said, I found her, but when I tracked her down, she was already dead. Ano? Humakbang si James papunta sa Omniscient Deity at hinawakan siya. Galit na nagtanong. Ano ang sinabi mo? Patay na siya. Oo, sa kabila ng pagkakahawak ni James. Ang Omniscient Deity ay nanatiling kalmado habang sumagot. I was too late. She was already dead when I found her. I've failed to fulfill our exchange this time. Imposible. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni James. James, stop dragging this on. Ibigay mo sa akin ang Novnary Golden Pill. Inunat muli ni Sky ang kanyang kamay. Umubo ang mga ugat sa mukha ni James. At sinaman niya ng tingin si Sky. Bigla niyang hinugot ang Primordial Dragon Blade. Itinutok niya ang kanyang mahabang espada sa kanyang kalaban. Tingnan natin kung makukuha mo sa akin pagkatapos. Ang boses ni James ay naging masama na ungol. At mabilis siyang kumilos. Sinugod niya si Sky na parang kidlat at lumitaw sa harapan niya. Nabuo ang sword energy mula sa Primordial Dragon Blade at ang talam ay itinutok kay Sky. Bago tumama ang pag-atake kay Sky, kumalat ang isang kakila-kilabot na mapanirang shockwave. Ilang mga nakapalibot na bato ang sumabog dahil sa tindi ng pagkabigla. 2/3. Nakakabaliw ang lakas na iyon. Natigilan si Sky. Malakas ang atake ni James. Sa kabila ng pag-akyat sa 7th stair of the Skyward Stairway. Nabantaan si Sky sa lawak ng lakas ni James. Kabanata 1657. Mabilis na umatras si Sky. Naglaho ang kanyang katawan. At lumitaw siya ng 100 metro ang layo. Bagamat mabilis din si Sky. Nangunguna si James sa bilis. Hawak ang Primordial Dragon Blade. Mainit si James sa takong ni Sky. Mabilis na hinugot ni Sky ang kanyang espada bilang tugon sa paghabol ni James. Clank! Nagkamot ang mga espada sa isa't isa. Naputol ang talam ni Sky sa kalahati matapos mapanatili ang malakas na suntok mula sa Primordial Dragon Blade. Siya ay isang malakas na martial artist. At ang kanyang espada ay hindi isang karaniwang piraso ng bakal. Sa kabila ng pagiging sikat na espada, pumutok ito na parang tuyong patpat pagkatapos na harangan ang pag-atake ng Primordial Dragon Blade. Samantala, ang sword energy mula sa Primordial Dragon Blade ay naging sanhi ng pagdagandong ng blood energy sa katawan ni Sky.
Mabilis niyang ipinalibot ang kanyang true energy para sugpuin ang umuusok na blood energy. Sinamantala ni James ang pagkakataon at itinutok ang kanyang espada. Sinubukan ni Sky na iwasan ang pag-atake ngunit isang segundo ay masyadong mabagal. Naputol ang sword energy sa kanya. At nabuo ang isang madugong sugat sa kanyang braso. Damn it! Hindi ito ang 13 Heavenly Swords Technique. Anong uri ng sword technique ito? Bakit kakaiba? Biglang bumili ng tibok ng puso ni Sky sa gulat. Habang nakatulala si Sky, sinugod ulit siya ni James. Sumabog ang enerhiya ni Sky sa sandaling iyon. Itinulak niya ang kanyang mga palad pasulong. At isang nakakatakot na puwersa ang hamampas pasulong, na nilabanan ang atake ni James. Ang kanilang labanan tila nagyelo sa kalawakan habang ang kapangyarihan ng duo ay nagtutugma sa isa't isa. Itinaas ni James ang Primordial Dragon Blade. Samantala, itinulak ni Sky ang kanyang kamay pasulong. Nagpapadala ng matinding puwersa. Naramdaman ni James ang matinding pressure na dumaan sa kanya, na para bang dinudurog ng bundok ang kanyang katawan, na nahihirapan siyang huminga. Ang lakas ni Sky ay lumampas sa kanyang inaasahan. Hiwain siya ng mga laso. Ungol ni James. Inihagis niya ang Primordial Dragon Blade pasulong. At nagkaroon ng gintong sword energy. Hindi nagtagal ay lumitaw ang pangalawa. Sa isang iglap, lumabas ang 13 sword energies. Habang iniswing ni James ang Primordial Dragon Blade, mabilis nilang sinugod si Sky. Pinakawala ni James ang 13 langit na espada. Gayunpaman, hindi natakot si Sky dito at mabilis na sumipa sa hangin. Ang kanyang mga malalakas na sipa ay nagdulot ng isang ipoypo, na tinataboy ang lahat ng 13 sword energies na naninirahan sa kanya. Ang sword energies ay napigilan. Dumagundong. Agad na nawasak ang paligid. Pinanood ng omniscient deity ang laban na may mataimtim na tingin sa malayo. Ang dalawang ito ang pinakadakilang martial artist sa mundo. Kung magpapatuloy ang laban na ito, sisirain nila mismo ang Mount Jade. Swoosh! Biglang sumugod ang omniscient deity. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa gitna ng kanilang larangan ng digmaan. Inilabas niya ang kanyang mga palad. Dalawang illusory palm ang lumitaw at lumundag patungo sa kanilang target na parang ahas. Ang mga pag-atake ng palad ay lumipad ng napakabilis. Parehong natamaan sina James at Sky bago sila makapag-react sa pag-atake. Ang dalawa ay umubo ng dugo matapos mataman ang suntok. At sila ay natisod paatros. Ang omniscient deity ay lumutang sa hangin at tumingin sa staggered duo. Pagkatapos, malamig niyang sinabi, "Pinagbabalan ko kayong dalawa sa huling pagkakataon. Nasa teritoryo ka ng Jade Sect. Kung gusto mong lumaban, pumunta ka sa ibang lugar." Namutla ang mukha ni Sky habang umaagos ang dugo sa gilid ng labi niya. Gulat na napatingin siya sa omniscient deity. Nabalitaan na ang omniscient deity ay makapangyarihan. Gayunpaman, walang nakakita sa kanya na lumaban noon. Pareho siya at si James ay tinanggihan ng isang galaw lamang mula sa omniscient deity. Gaano kalaki ang kanyang lakas? Hindi maisip ni Sky ang lawak ng kapangyarihan ng omniscient deity. Akala niya ay wala na siyang kapantay ngunit napagtanto niyang hindi siya katugma sa omniscient deity. Nakaramdam din si James ng lamig sa kanyang gulugod. Paano magiging napakalakas ng omniscient deity? Hindi niya inasahan na ganoon kalakas ang pinuno ng Jade Sect. Ang omniscient deity, nananatiling neutral na puwersa. Baka hindi niya kayang talunin ang omniscient deity kung mag-away sila. Kabanata 1658. Ang lakas ng omniscient deity ay bumulaga kina James at Sky. Tumayo si Sky sa di kalayuan at tumingin sa omniscient deity. Saka muling sumulyap kay James. "Alam kong sa huli ay aalis ka sa Mount Jade. James, huwag mong kalimutan ang kasunduan natin." Tumingin si James kay Sky at sinabing,
I haven't forget about it. Maaari mong ipaalam sa akin kapag kailangan mo ng tulong ko. Gayunpaman, dapat mong talikuran ang pagsisikap na makakuha ng Novenery Golden Pill mula sa akin maliban kung magagawa mong talunin ako. Ang Novenery Golden Pill ay malapit na nauugnay sa paggamit ng ika-9 na ranggo. May paniniwala na ang Novenery Golden Pill ay makakatulong sa isang martial artist na makapasok sa ika-9 na ranggo. Hindi alintana kung ito ay totoo o hindi. Hindi nais ni James na ipagsapalaran ang pagbibigay ng Novenery Golden Pills sa iba. Hindi niya sinasadyang ibunyag ang katotohanang nakuha niya ang Novenery Golden Pills ngunit wala siyang pagpipilian kundi ilantad ang mga ito sa mundo upang mahanap si Thea. Tahimik na umalis si Sky. Sa paligid ng omniscient deity. Alam ni Sky na wala siyang pagkakataong agawin ang Novenery Golden Pills mula kay James. Pagkaalis ni Sky, lumapit si James sa omniscient deity at tinitigan siya. Nagtanong, sabihin mo ulit sa akin. Anong nangyari kay Thea? Saan ba talaga siya nagpunta? Patay na siya. Imposible yan. Si James ay sumigaw. Buhay man o patay. Kailangan ko siyang makita. Nasaan ang kanyang katawan? Dalhin mo ako sa kanya. Napabuntong hininga ang omniscient deity. James, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Wala na siya sa mundong ito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ikaw mismo ang maghanap sa kanya. Nagsisinungaling ka. Walang paraan na patay na siya. Hindi ako naniniwala sa iyo. Napailing si James bilang pagtanggi. Hindi ako naniniwalang patay na siya. Hahanapin ko siya kahit na ang ibig sabihin ay paghahanap sa bawat sulok ng mundong ito. Walang kabog-abog na binigkas ni James ang kanyang hangarin at padabog na umalis. Sa sandaling umalis siya sa paligid ng Mount Jade. Muli siyang nilapitan ni Sky. Tiningnan niya si James nang may pagkalkula at sinabing, akala ko talagang nagpaplano ka na sa buong buhay mo sa Mount Jade. Ngayon, bigyan mo ako ng Novenery Golden Pill. Isa lang ang kailangan ko. Inunat ni Sky ang kanyang kamay para ay gesture kay James na iabot sa kanya ang isang Novenery Golden Pill. Mas mabuting itigil mo na ang pagharang sa akin. Malungkot ang ekspresyon ni James. Prioridad niya ang paghahanap kay Thea, ngunit paulit-ulit siyang ginagambala ni Sky. Nagsisimula na siyang mayrita sa walang humpay na hiling ni Sky. Kailangan kong kumuha ng Novenery Golden Pill ngayon. Tanong ni Sky. Swoosh! Biglang iginuhit ni James ang Primordial Dragon Blade. Isang nakasisilaw na gininto ang sword light ang kumikinang mula sa talam. Itinutok niya ang mahabang espada kay Sky at tinuya. Tingnan natin kung may kakayahan kang kunin ito sa akin. Sa sandaling hinugot niya ang kanyang espada. Isang kulay tansong ningning ang kumalat sa buong katawan niya. At ang kanyang balat ay tinina ng mayaman at tansong kulay. Bukod pa rito, isang kulay tansong aura ang tumakip sa ibabaw ng kanyang katawan. Nang makitang ipinakita ni James ang napakalakas na pamamaraan, nagdilim ang mukha ni Sky. Alam niyang nagpractice si James ng isang mabigat na pamamaraan na may pinakamagandang defensive power sa mundo. Sa kabila ng pag-akyat sa 7th stair of the Skyward Stairway, nakaramdam pa rin siya ng kaba nang masaksihan niya ang teknik. Talaga bang ayaw mong makipaghiwalay sa isa lang? Isang tableta lang ang kailangan ko. Sinubukan ni Sky na akitin si James. Nais niyang makuha ang Novenery Golden Pills nang hindi kailangang lumaban. Sinabi ko na sa iyo na imposible iyon. Nagdilim ang ekspresyon ni James. At malamig niyang sinabi, kung gusto mo ng Novenery Golden Pills, kailangan mong talunin ako. Kapag natalo ako, hindi lang isa ang ibibigay ko. Ibibigay ko lahat sa iyo. Matigas ang ulo mong brat. Dinuraan siya ni Sky at tumalikod na para umalis. Nagmamadali siyang umalis at halos nawala na sa paningin ni James. Pagkaalis niya, pinalayas ni James ang Invincible Body CD.
Inilabas niya ang maliit na bote ng kristal na naglalaman ng Novnary Golden Pills. Pagkatapos, binuksan niya ito at tinanggal ang isang tableta. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, ibinuko niya ang kanyang bibig at nilunok iyon. Isang malakas na bagzo ng enerhiya ang damaloy sa kanyang katawan pagkatapos niyang inumin ang tableta. Kabanata 1659. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James na bumukas ang butas ng kanyang buong katawan. At agad siyang nakahinga. Hindi siya agad umalis at umupo sa isang lotus position sa lupa. Pagkatapos, isinagawa niya ang pamamaraan ng paglilinang mula sa 9 scriptures of ordeals upang pinuhin ang Novnary Golden Pill. Ang kanyang true energy ay mabilis na tumaas sa sandaling iyon. Ang Mount Wonderton ay isang napakalaking bundok sa Sol. Para sa karamihan ng mga lokal, ito ay isang hindi pinangalanang bundok. At kakaunti lamang ang nakakaalam ng pangalan nito. Isang madre ang nakaupo sa tuktok ng bundok, na nakatuon sa pagsamba sa kanilang Diyos. Ayon sa mga alamat ng lokal, isang matandang madre ang nakatira sa madre. Nabalitaan na siya ay nabuhay ng mahabang panahon at nabubuhay na noong panahon ng digmaan. May kumalat pa nga tungkol sa pagkikita niya kamakailan. Ang ilang mga lokal na nagkasakit ay pupunta sa madre para hanapin ang matandang madre. Narating ni Thea ang Mount Wonderton ayon sa mga direksyon na ibinigay sa kanya ng omniscient deity. Pagkarating sa tuktok ng bundok, nakita niya ang madre. Matanda na ang madre at sira-sira na. Pagdating niya, nakita ang isang matandang madre na nakasuot ng panrelihiyong damit at isang sombrero na nagwawalis ng lupa sa looban. Lumapit si Thea dala ang malevolent sword. Nakatutok ang mga mata niya sa matandang madre na nagwawalis sa sahig. Napansin din ng matandang madre ang paglapit ni Thea at tumigil ito sa pagwawalis. Ibinaba niya ang walis at naglakad na magkahawak ang mga kamay. Pagpalain ka ng Diyos. Miss, nandito ka ba para magdasal? Binalikan din ni Thea ang pagbati ng nakayuko at sinabing, maaari ka bang maging Master Delphina? Ang kulubot na mukha ng matandang madre ay biglang naging masigasig. At ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag. Tinitigan niya si Thea at nagtanong, sino ka? Anong nandito ka? Magalang na paliwanag ni Thea, Master Delphina, itinuro ako sa iyo ng omniscient deity. Nandito ako dahil sa isang insidente sa Mount Thunder Sect. Ipinaliwanag niya ng detalyado kung bakit siya na-spray ng dugo ng spirit turtle at kung paano niya ito hinigop. Na nagresulta sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Nalaman ko mula sa omniscient deity na nag-practice ka ng isang mahimalang pamamaraan na may kakayahang kunin ang tunay na enerhiya sa aking katawan at muling isama ito sa aking dugo upang ako ay mabuhay. Dahil itinuro ka rito ng omniscient deity, dapat kang pumasok sa loob at maupo. Si Master Delphina ay gumawa ng isang malugod na kilos. Pagkatapos, inakay niya si Thea papasok ng bahay. Ang pangunahing bulwagan ay isang estatwa ng isang Diyos. Naglakad ang dalawa papunta sa likod na kwarto. Simple lang ang furnishing ng kwarto na may lamang kama at lamesa. Niyaya niya si Thea na maupo. Kaya umupo si Thea. Iunat mo ang iyong kamay para sa akin upang masuri ko ang iyong pulso. Inihad ni Thea ang kamay niya. Sinimulang suriin ni Master Delphina ang pulso ni Thea. Maya-maya, naging solemn na ang kulubot niyang mukha. Aniya, hindi ko ini-expect na ganito kakalakas sa murang edad mo. Ang iyong paglilinang ay maaaring ituring na isa sa pinakadakila sa mundong ito. Nag-practice nga ako ng martial art technique na makakatulong sa iyo. Gayunpaman, hindi sinabi sa iyo ng omniscient deity ang tungkol sa kapintasan nito. Kapag natunaw ko na yung cultivation at na-convert ito sa blood energy, may side effect. Nag-aalalang tanong ni Thea. Anong side effect? Sinabi ni Master Delphina, sa proseso ng pagtunaw ng iyong true energy.
Maaaring masira ang iyong mga nerbiyos sa utak, na maaaring mawala sa memorya. At saka, pagkatapos na dumaan sa proseso, ikaw ay magiging isang ordinaryong tao nang walang anumang true energy na natitira. Ano? Nagulat si Thea, nawala ng memorya. Hindi siya natatakot na mawala ang kanyang paglilinang. Gayunpaman, ang posibilidad na mawala ang kanyang memorya ay natakot sa kanya. Tama iyan. Pagkawala ng memorya, ibig sabihin wala akong maalala. Nag-isip sandali si Master Delphina at sumagot. Iyan ay hindi mahuhuli. Posibleng wala kang maalala o mawala lang ang isang partikular na bahagi ng iyong memorya. Ang lahat ay nakasalalay sa kalooban ng langit. Sa sandaling iyon, nag-alinlangan si Thea. Pinag-isipan niya kung dadaan siya sa proseso ng energy extraction ni Master Delphina. Nangangahulugan ang pagtanggap nito na mabuhay. Ngunit posibleng makalimutan niya si James. Ano ang silbi ng buhay kung wala na si James sa kanyang mga alaala? Kabanata 1660. Ano ang silbi ng buhay kung hindi niya maalala si James? Gayunpaman, hindi siya nagtagal upang mabuhay kung nais niyang panatilihin ang kanyang mga alaala. Nasa bakod si Thea, hindi pinilit ni Master Delphina si Thea. Sa halip, sinabi niya, hindi mo kailangang magmadali sa isang desisyon. Maglaan ka muna ng oras para pag-isipan itong mabuti. Nakapag-desisyon na ako. Tumingin si Thea kay Master Delphina at nagtanong. Gaano katagal bago makuha ang true energy ko? Sumagot si Master Delphina. Medyo malakas ang true energy mo. Kaya malamang naaabutin ng isang buong taon para makuha ito ng buo. At saka, hindi mo maaaring biglaang ihinto ang proseso pagkatapos nitong magsimula. Kung huminto ka sa kalahati, ang mga side effect ay magiging mas malala at medyo. Tumingin si Master Delphina kay Thea at binalaan pa siya. Ang iyong dugo ay talagang kakaiba dahil ito ay sumanib na sa dugo ng spirit turtle at naging iba na. Kapag ang iyong cultivation base ay na-convert sa blood energy, hindi mo na makukuha ang true energy para sugpuin ang mga epekto ng iyong dugo. Magdudulot din iyon ng problema sa panahon ng proseso. Tungkol sa mga tiyak na kahihinatnan, hindi ko masasabi ng may katiyakan kung ano ang mangyayari. Dahil alam mo ang mga katangian ng iyong dugo, dapat mong malaman ang pinakamahusay. Ma'am, tumango si Thea. Naiintindihan ko. Pananatilihin ko ang desisyon ko. Walang nagmamadali. Maaari kang manatili dito pansamantala. Pwede na tayong magsimula kapag sigurado ka na sa desisyon mo. Sabi ni Master Delphina. Pansamantalang tumira si Thea sa Madre. Samantala, nag-ensayo si James sa isang open space sa labas ng paligid ng Mount Jade. Uminom siya ng Novenary Golden Pill at pinino ang enerhiya nito, na mabilis na nagpapataas ng kanyang lakas. Ang epekto ng Novenary Golden Pill ay tumupad sa mga kwento nito. Ito ay karapat-dapat sa bulong-bulungan ng pagpapahintulot sa isa na makapasok sa ikasyam na ranggo. Matagumpay na napino ni James ang enerhiya pagkatapos ng isang buong buwan. Makalipas ang isang buwan, tumaas na ang lakas ni James mula sa tuktok ng 5th stair hanggang sa peak ng 9th stair, na naglagay sa kanya ng isang hakbang mula sa pagpasok sa ikasyam na ranggo. Matapos gumugol ng isang buwan sa pagpino ng enerhiya, nababahala si James tungkol sa kaligtasan ni Thea. Kaya naman, nagsimula siyang maghanap kay Thea. Naglakbay siya sa mga bundok at ilog. Hinanap ang bawat sulok ng mundo. Sa sumunod na taon, hinanap ni James ang lahat ng dako sa Sol at naglakbay sa buong mundo. Gayunpaman, hindi niya mahanap si Thea. Buong taon siyang hindi nagtanim ngunit nanatili pa rin ang kanyang lakas sa tuktok ng ikasyam na hagdan. Sa kabila noon, siya ay nag-aaral at nagsisikap na tunay na maunawaan ang Polaris Sword Art habang hinahanap si Thea. Malaki ang pag-unlad ng kanyang swordsmanship. Naintindihan na niya ang kaisahan ng Polaris Sword Art.
Ang singularidad ay nagbahagi ng isang katulad na konsepto sa 14 na mga espada sa langit. Hindi inaalala ni James ang kanyang sarili sa mga gawain ng sinaunang martial world sa buong taon. At hindi rin siya nakikialam sa mga pambansang gawain. Dahil dito, ignorante siya kung paano umunlad ang bansa at hindi niya alam ang kasalukuyang kalagayan ng sinaunang martial world. Bundok Zealous. Isa itong bulubundukin sa loob ng Seoul. Isang lalaking may mahabang buhok ang nakaupo sa isang bato sa tuktok ng bundok. Nakasuot ng itim ang lalaki at hanggang balikat ang buhok. Isang mahabang espada ang nakatusok sa lupa sa tabi niya. Isang taon na rin. Nasaan ka, Thea? Tumingin si James sa bulubundukin. Habang nakatingin sa malayong mga ilog at tanawin. Sa taong ito, hinanap niya ang buong mundo ngunit hindi niya mahanap si Thea. Nagsimula siyang maniwala sa sinasabi ng omniscient deity na namatay si Thea noong isang taon. Nang maisip niya ito, parang sinaksak ng kutsilyo ang puso niya. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata at unti-unting namumuo sa kanyang mukha. Bakit hindi mo ako hinintay? Nangako akong mamuhay ng tahimik sa piling mo. Bakit ka umalis? Hindi mo ba kayang maghintay ng kaunti pa para bumalik ako? Kahit na ilang taon ka na lang. Sinamahan na kita hanggang dulo. Bakit hindi mo man lang maibigay sa akin ang mga huling taon ng iyong buhay? Puno ng kalungkutan ang puso ni James. Tumayo siya at sumigaw. Pinupuno ang hangin ng kanyang paghihirap.